Nagsimula ang kwento sa isang dungeon kung saan biglang nagising ang ating bida, si Ryota, na tinatakot ang isang batang babae na sumusuri sa kanya. Iniisip niya kung tao ba talaga siya, nagtataka kung bakit ang isang slime ay maghuhulog ng isang tao, dahil kadalasan ay beansprout lang ang ibinabagsak nila, at si Ryota ay nalilito sa kanyang sinasabi. Ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili bilang si Emily, at nagpasya siyang ipakita sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin, lumaban sa isa pang slime na nakatama sa kanya para sa kalahati ng kanyang HP, ngunit dinurog niya ito gamit ang kanyang higanteng martilyo. Habang nawawala ang slime, naghulog ito ng isang bangkos ng beansprouts, at nalito si Ryota sa nakita. Ipinaliwanag ni Emily na nasa unang palapag sila ng isang dungeon na tinatawag na Telulo, at ang mga slime sa level na ito ay palaging naghuhulog ng beansprout. Sa katunayan, lahat ng bagay sa mundong ito ay isang drop mula sa isang halimaw. Nagpapatuloy sila sa paglalakad sa dungeon, at nagtataka si Ryota kung nasa Earth pa siya. Si Emily ay pumatay ng isa pang slime, at nagtataka si Ryota kung bakit hindi niya pinapatay ang iba pang mga halimaw. Sinabi sa kanya ni Emily na mayroon lamang mga slime sa unang level, at na siya ay masyadong mahina para pumunta sa level 2. Dinala niya siya sa isang status board, na ipinaliwanag niya na ito ay maaaring magpakita ng kanyang mga estatistika. Nakikita nating level 3 pa lang siya, at mukhang medyo katamtaman ang kanyang mga estatistika. Iniisip ni Ryota na ito ay tulad ng isang video game, at napansin niyang may pangalawang pahina. Ipinaliwanag ni Emily na ipinapakita nito ang kanyang drop status, na tumutukoy sa dami ng mga drop na makukuha niya mula sa ilang partikular na uri ng item. Nakikita natin ang lahat ng kanyang drop stats ay nasa F rank, ngunit ang kanyang mga drop para sa mga halaman ay mas mataas sa E rank, kaya naman siya ay nagsasaka ng mga beansprouts. Nagpasya si Ryota na suriin ang kanyang mga estatistika, ngunit siya ay nadismaya nang makita niya ang lahat ng kanyang mga estatistika sa F, at ang kanyang level ay na-stock sa level 1. Tinitingnan niya ang kanyang pangalawang pahina, at nakita natin ang lahat ng kanyang mga drop stats ay nasa S. Sa tingin ni Emily, ang kanyang mga estatistika ay kakilakilabot, dahil ang S ay kasunod ng napakaraming iba pang mga titik sa alpabeto. Ngunit sa tingin ni Ryota, ang S ang kadalasang pinakamataas sa mga laro, kaya nagpasya siyang subukan ito. Naghahanap siya ng sandata, at inaalok sa kanya ni Emily ang kanyang hammer. Ngunit ito ay masyadong mabigat para sa kanya, kaya binigyan siya ni Emily ng isang sibat na kawayan sa halip. Lumapit sa kanila ang isang slime, at nagpupumiglas si Ryota laban dito, ngunit kalaunan ay nagawa niyang tapusin ito. Ang slime ay nag-drop ng isang malaking halaga ng beansprouts, at si Emily ay hindi makapaniwala, dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong kalaking drop, na nagpapahintulot kay Ryota na kumpirmahin ang kanyang mga hinala. Biglang tumunog ang tiyan ni Ryota, at nagpasya si Emily na ipagluto siya ng pagkain. Nagluluto si Emily ng ilan sa mga beansprout na nakolekta nila. Nalaman ni Ryota na masarap ang kanyang pagkain, at sabik niyang nilalamon ito. Inabutan niya ito ng isang tasa ng sopas upang subukan, ngunit nagulat siya nang magsimula itong maluha. Iniisip niya na maaaring iyon ang sabaw, ngunit tiniyak sa kanya ni Ryota na ito ay mabuti, at naaalala lamang niya ang kanyang nakaraang buhay. Naaalala niya kung paano siya nagtatrabaho ng walang kapaguran, kumakain lamang ng malamig na pagkain sa convenience store. Hanggang sa kalaunan, sobrang napagod na siya, at ang huling naalala niya ay ang paggising niya doon. Niyakap siya ni Emily, pinatahan siya sa pagsasabing lahat ng pagsisikap niya ay magbubunga. Pinasalamatan siya ni Ryota, at sa tingin niya ay dapat siyang maghanap ng matutuluyan, kaya sinabi sa kanya ni Emily ang tungkol sa bayan kung saan siya makakahanap ng matutuluyan. Nalaman ni Ryota na natutulog si Emily sa dungeon, dahil hindi niya kayang bumili ng sarili niyang lugar, ngunit hinayaan niya itong panatilihin ang sibat ng kawayan habang umaalis siya. Nakarating si Ryota sa bayan, at higit siyang natututo tungkol sa mundo, nalaman na ang kanilang pera ay tinatawag na pillows, at nagawa niyang ibenta ang kanyang beansprout sa halagang 200 pillows. Nalaman niya na ang isang average na pagkain ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 500 pillows, at ang tuluyan ay nagkakahalaga ng 2,000 para sa isang gabi. Sinimulan niyang patayin ang mga slime sa dungeon, ipinagpalit ang lahat ng beansprout niya para sa pera, at pagkaraan ng 3 araw, dinala niya si Emily sa isang bahay na inuupahan niya. Medyo sira na ang bahay, ngunit iniabot ni Ryota kay Emily ang mga susi, na sinasabing para sa kanya ang tirahan. Nalaman natin na nagkakahalaga ito ng 20,000 pillows sa isang buwan, at nagsimulang magpanik si Emily, ngunit tiniyak ni Ryota sa kanya,
sinabing sasagutin niya ang lahat ng upa. Hindi matanggap ni Emily ang ganoong kilos, ngunit sinabi ni Ryota na pinasasalamatan niya siya para sa sopas na ginawa niya sa kanya. Napansin ni Emily ang mga paltos sa kanyang kamay, at ang mga bag sa ilalim ng kanyang mga mata, at sa huli ay hiniling niya sa kanya na tumira sa kanya, na gustong ipagpatuloy ang paggawa sa kanya ng pagkain. Ipinagpalit ni Ryota ang kanyang bean sprout sa Swallow's gratitude. At namangha ang dalaga sa counter na si Ursa sa dami ng dala niya. Sinabi sa kanya ni Ryota na plano niyang pumunta sa level 2 para makakuha ng mas mahusay na drop, at sinabi niya sa kanya na ang mga halimaw sa level 2 ay nagdadrop ng mga carrots. Binanggit niya ang isang bagong dungeon na tinatawag na Nehonium, at ang grupong Neptune, ang pinakamakapangyarihang grupo sa Sikro ay nag-iimbestiga dito. Nang umalis si Ryota, sinubukan ni Ursa na yayain siya ng date, ngunit sa huli ay tinanggihan niya ito. Umuwi si Ryota sa bahay, at namangha siyang makita itong walang dumi. Dinalhan siya ni Emily ng mainit na tuwalya at isang tasa ng tsaa. Hinihimok niya itong magpahinga, ngunit sinabi nito sa kanya na natutuwa siya sa trabaho. Binanggit niya ang Nehonium sa kanya, ngunit sinabi ni Emily na narinig niya na ito ay walang silbi, dahil wala itong mga drop. Nagpa siya si Ryota na tingnan ang dungeon para sa kanyang sarili. Naglalakad siya sa parang yungib na lugar, at may lumitaw na skeleton. Inaatake siya nito ngunit hindi tumama, natamaan ang isang kolum sa tabi niya at dinurog ito. Umaatake si Ryota, ngunit ang kanyang sibat ay inilunsad sa tadyang ng skeleton. Sa kabutihang palad, isang kolum sa likod ng skeleton ang bumagsak sa ibabaw nito, at paulit-ulit itong sinasaksak ni Ryota habang nakapin. Ang skeleton ay naghulog ng isang kumikinang na buto, at habang kinokolekta ito ni Ryota, narinig niya ang isang boses na nagsasabi sa kanya na tumaas ang kanyang max HP. Sinuri ni Ryota at Emily ang status board, at nagulat sila nang makitang naka-level up ang kanyang HP sa C rank. Nasasabik si Emily dito, at nagsimulang pumatay si Ryota ng mas maraming skeleton. Dinala niya si Emily, at nalaman nila na ang mga pinapatay ni Emily ay hindi naguhulog. Hindi rin siya makakakuha ng mga buto mula sa mga pagpatay ni Ryota, kaya napagpasyahan ni Ryota na ang Nehonium ay sigurado na isang stat-increasing dungeon na para lamang sa S-ranks. Pauwi, habang kumakain, sinabi ni Ryota kay Emily ang tungkol sa plano niyang pumunta sa level 2 ng Telulo. Nag-alala si Emily, at sinabihan siyang huwag maging padalos-dalos, kaya nangako siyang babalik siya pagdating ng gabi. Sa dungeon, nilalabanan ni Ryota ang isang slime sa level 2. Tinamaan siya ng slime, ngunit halos hindi siya napinsala, salamat sa kanyang bagong S-rank HP stats. Kalaunan ay napatay niya ang slime, at naghulog ito ng malaking carrot. Lumapit sa kanya ang isa pang slime, ngunit bago siya nito maatake, napatay ito ng bola ng apoy. Naghulog din ito ng carrot, ngunit mas maliit ito kaysa sa kay Ryota. Tatlong lalaki ang lumabas mula sa paligid para kunin ang carrot. Kinukutsa siya ng tatlo, at iniskan nila siya gamit ang isang device, nakitang level 1 pa lang siya, kaya tumawa sila at umalis. Naiirita si Ryota, nang biglang may sumulpat na babae sa likod niya. Siya ay may kakaibang damit, at nakikita natin na mayroon siyang mga tainga ng kuneho. Tinanong niya si Ryota kung siya ba talaga ang level 1, sinasampal siya sa ulo, at sinasabi kung gaano siya napupuot sa mababang level. Si Ryota ay walang natatanggap na pinsala, at ang batang babae ay nabigla dito, kaya siya ay lumayo na nalilito. Pabalik sa bahay, namangha si Emily sa laki ng mga carrot, sinabi sa kanya ni Ryota na nakakuha siya ng 8,000 pillows para sa kanila sa Swallow's gratitude, at sa tingin niya ay yayaman siya. May kumatok sa pinto, at nakita ni Ryota ang babae kanina. Muli niya itong hinampas sa ulo, sinabi ulit na ayaw niya sa mababang level. Nang walang reaksyon mula sa kanya, nagsimula siyang kumilos ng kakaiba, at ipinagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa kanya. Tinanong ni Emily si Ryota kung sino ang babae. Hinampas ng babae ang ulo ni Ryota, ngunit hindi siya kumikibo. Kinaladkad niya ang isang bystander sa kanilang pintuan, at ganoon din ang ginawa sa kanya, agad siyang pinabagsak. Tinanong niya kung bakit hindi ito nangyari kay Ryota, at sa palagay niya marahil ay dahil sa kanyang S-rank HP. Tinanong niya siya kung bakit siya dumating, at inilabas niya ang isang malaking carrot mula sa kanyang damit. Naalala ni Ryota ang pagbagsak ng isang carrot nang umalis sila sa dungeon, at kinuha ng batang babae ang carrot sa sandaling ito ay nahulog. Sinabi niya kay Ryota na gusto niya ng higit pa, at nasasabik siya nang nakita niya ang lahat ng mga carrot sa bahay. Tinanong siya ni Emily kung gusto niyang kumain kasama nila,
at ipinakita niya kung paano gumawa ng carrot noodles na may carrot sauce at sopas. Naglalaway ang dalaga sa kinalalagyan ng masasarap na pagkain, at umupo silang tatlo para kumain. Pinupuri ng batang babae ang husay ni Emily sa pagluluto, habang tinatapos nila ang pagkain, at umalis kaagad ang babae pagkatapos. Maingat na tinatahak ni Ryota ang ikalawang level ng Nehonium, determinadong lumakas. Nang biglang, lumitaw ang isang zombie, at buong tapang na inatake ito ni Ryota, ngunit naputol ang kanyang sibat na kawayan. Ginagamit ni Ryota ang kanyang mga suntok at sipa upang talunin ang zombie, at kinokolekta niya ang binhing nalaglag nito. Ang kakaibang boses ay nagsasabi sa kanya na ang kanyang lakas ay nadagdagan ng isa. Sa sandaling iyon, si Ryota ay nabalisa ng isa pang boses. Tumangala siya para makitang kanina pa siya pinagmamasdan ng dalaga. Tumalon siya pababa, hinampas siya sa ulo, at tinanong siya tungkol sa drop. Ayaw ni Ryota na malaman niya na ang kanyang drop rank ay S, kaya nagpa siyang huwag sabihin sa kanya. Tinanong niya kung mayroon siyang anumang mga carrot, at sinabi niya sa kanya na wala siya. Gusto niyang pumunta sa Telulu para sa mas maraming carrots, kaya sinabihan siya ni Ryota na maghintay sa Swallow's Gratitude, at umalis siya. Dumating si Ryota sa Swallow's Gratitude na may hawak na 1 toneladang carrots. Lumakad siya sa dalaga, habang ang mga tao ay nagkukumpulan sa kanila. Binigay niya sa kanya ang 1 carrot, at ang karamihan ay humihingal sa pagkabigla, habang ang batang babae ay tuwang-tuwa na kumakain sa carrot. Lumapit si Erza kay Ryota, at mabilis na nag-alok na bilhin ang lahat ng kanyang carrot sa dobleng halaga. Ipinaliwanag niya na ang pangalan ng batang babae ay Ivkalas Leader, at siya ay isang kilalang adventurer. Ang kanyang signature na karate chop ay tinatawag na Excalibur, na may kakayahang hatiin ang malaking bato sa kalahati. Isa rin siyang carrot expert, kaya kahit anong carrot na aprubahan niya ay siguradong mataas ang presyo. Nag-aalok si Erza ng 15,000 pillows para sa bawat carrot. Namangha si Ryota at sinubukang pasalamatan si Eve, ngunit humiling lang siya ng mas maraming carrots. Wala daw siya kaya sinubukan niya ulit itong hampasin pero pinigilan niya ang kamay niya. Muli siyang humingi ng carrots, at ipinangako ni Ryota na bibigyan pa siya bukas. Ito ay nagpapalungkot sa kanya, habang sa wakas ay umalis na siya. Sa Telulu Level 2, sinusuri ni Ryota at Emily ang kanilang nakolekta. Nagpasya si Ryota na tumingin muli sa paligid ng dungeon. May narinig siya sa paligid, kung saan nakita niya ang dalawang adventurer na nagpupumilit na pumatay ng slime. Sila ay napagod, habang naglalakad ang kanilang kapitan. Mabilis nilang sinecure ang slime sa sahig, habang tinatapos ito ng matanda, kinokolekta ang carrot, at sinabihan silang magpatuloy. Gusto ng kanyang mga kasama na magpahinga, ngunit pinagalitan sila ng matanda sa pagiging mahina, at sinabi sa kanila na siya ay mahigpit dahil gusto niyang lumakas sila. Sumama sila sa kanilang kapitan, habang inaalala ni Ryota kung paano siya nagkaroon ng boss sa kanyang nakaraang buhay na nagpapatrabaho sa kanya ng labis, at sinabi sa kanya na para ito sa kanyang kapakinabangan. Lumapit si Emily kay Ryota na may dalang lunchbox, at nagpasya silang magpahinga. Nilatag nila ang kanilang tanghalian, nang biglang, si Eve ay tumakbo sa kanila, excited na kumain ng pagkain ni Emily. Masaya silang kumakain ng tanghalian, habang may naririnig si Ryota na nag-uusap. Nakikita niya ang grupo mula kanina, at ang kapitan ay tumitingin sa kanila ng masama, na sinasabi sa kanyang mga kasamahan, na huwag maging tamad gaya nila. Sabi niya na ang kalidad ng drop ay depende sa pagsisikap na inilagay sa pagkuha nito, ngunit si Eve ay tumalon sa kanila, na nagsasabi sa kanila na kumain ng mga carrot. Hinihiwa niya ito sa kalahati, at isinusubo sa kanilang mga bibig. Sinimulan nila itong kainin, habang sinasabi ni Eve sa kapitan na masarap ang carrots kahit walang hirap. Nairita ang kapitan, naghahanda sa pag-atake, ngunit pinigilan niya ito, at umalis ang matanda kasama ang kanyang mga kasama. Sa Swallow's Gratitude, sinabi ni Ryota kay Erza na hindi nila kayang dalhin ang lahat ng kanilang mga item, at iminumungkahi ni Erza na kumuha ng mahiwagang cart upang tulungan siyang dalhin ang mga item. Dumating sila sa isang tindahan, kung saan sinalubong sila ng isang batang babae sa counter. Tinawag niya ang kanyang ama, at isang matandang lalaki ang lumabas mula sa likuran. Inirerekomenda niya ang isang mahiwagang cart na may sistema ng pagtuklas ng halimaw, at interesado silang bilhin ito, ngunit nagulat sila nang malaman na nagkakahalaga ito ng 10 milyong pillows. Milyon-milyong pillows din ang halaga ng ibang cart sa shop, kaya nanlumo sila, at lumayo sila nang hindi bumili ng cart.
Bigla silang nakarinig ng commotion, habang sumisigaw ang mga tao na may stray. Ipinaliwanag ni Emily na ang stray ay isang halimaw na lumilitaw kapag naiwan ang mga drop kung saan walang masyadong tao. Tumangala si Ryota upang makita ang isang giant gorilla na rumarampa sa bayan, at ilang tao ang tumatakas, kabilang ang mga adventurer. Sinabi sa kanya ni Emily na ang strays ay walang anumang drop, kaya hindi sila nilalabanan ng mga adventurer. Nakarinig si Ryota ng isang sigaw, at nakita niya si Erza sa lupa habang ang gorilla ay naghahagos ng suntok sa kanya. Tumalon si Ryota na nagpahinto sa kanyang kamao, at dumating si Eve kasama ang isang banda ng mga adventurer upang sumali sa laban. Sinabi ni Ryota kay Erza na haharapin niya ang stray, at sinusugod niya ang gorilla. Malapit na itong magbato sa kanya ng malaking bato, ngunit binasag ito ni Emily gamit ang kanyang martilyo. Inatake ng mga adventurer ang mga paa ng gorilla, habang si Ryota ay tumatakbo pasulong, hinedbat ang gorilla bago nilapag ang pagtatapos ng suntok. Pinalakpakan ng mga bystanders si Ryota sa pagligtas sa bayan, at natutuwa si Ryota na makatanggap ng pagpapahalaga sa unang pagkakataon. Naririnig niya ang chime mula sa isang drop, at pumunta sila upang siyasatin ito. Natuklasan nila na naghulog ito ng pistol, at nagulat si Ryota na makahanap ng sandata na hindi dapat umiral sa mundong iyon. Sa labas ng Nehonium, sinusuri ni Ryota ang kanyang status, at nakita na ang kanyang lakas ay tumaas sa C-rank, salamat sa mga drop na binhi. Pumasok siya sa Nehonium na may armas na pistol, at binaril niya ang isang papasok na zombie. Ang unang putok ay pumutok sa balikat nito, at ang pangalawang putok ay pinapatay ito. Kinukumpirma ni Ryota na gumagana ang baril, habang lumalakad ang maraming zombie patungo sa kanya. Pinaputukan niya sila, pinapatay sila ng madali. Ngunit nagtataka siya kung paano siya makakakuha ng higit pang mga bala, kaya iniisip niyang gamitin ang mga ito ng matipid. Sa telulo, isang slime ang tumalon kay Emily, ngunit si Ryota ay bumaril at pumatay sa himpapawid. Masaya siyang makita siya, at sabay silang nagtanghal-iyan. Hinahangaan niya ang kanyang bagong sandata, at sinabi niya sa kanya na plano niyang tingnan ang susunod na level. Napagtanto nila na si Eve ay hindi sumipot para sa tanghalian, at ipinapalagay na siya ay abala. Pumasok sila sa ikatlong level, at alam ni Emily na ang mga halimaw sa lugar ay tinatawag na cockroach-slimes, at na naguhulog sila ng mga kalabasa. Nagtakda sila upang hanapin ang cockroach-slimes, at nakita ni Ryota ang ilan na gumagapang sa mga dingding. Napapansin niya na sila ay katulad ng mga ipis, at naiinis sa kanila. Nakarinig siya ng malakas na kalabog, habang hinahampas ni Emily ang sahig gamit ang kanyang hammer. Nagpapakita siya ng nakakatakot na ngiti, na nagsasabing gusto niyang patayin ang lahat ng cockroach slime. Si Emily ay brutal na pumatay ng isa, at nangulekta sila ng isang kalabasa mula sa drop. Iminumungkahi ni Ryota na bumalik para sa higit pang mga carrot, na hindi gustong makita muli ang nakakatakot na bahagi ni Emily. Ngunit sa daan, nakatagpo sila ng panibagong kaig ng cockroach slimes. Napapataboy nila si Emily, at nababaliw siya sa paningin nila. Sinabi sa kanya ni Ryota na siya na ang bahala dito, at sinimulan niyang barilin ang mga halimaw, na nagmamakaawa kay Emily na huwag mawala sa kanyang isip. Tinalo ni Ryota ang mga halimaw, at sinubukan ng pares na malaman kung paano dadalhin ang lahat ng napakalaking pumpkin mula sa mga drop ni Ryota. Nang si Emily ay biglang nagsimulang kumilos muli ng kakaiba, na gustong pumatay ng mas maraming cockroach slime, isang biglaang pagsabog sa pasukan ay nagpalipad kay Ryota kasama ang mga kalabasa. Lumabas si Eve upang tanggapin ang kanyang mga carrot para sa araw na iyon, at inialok ni Emily ang backpack na puno ng mga carrot, habang gamaan ang pakiramdam ni Ryota. Ipinagpapalit nila ang kanilang mga kalabasa sa Swallow's Gratitude, at bumalik upang kunin ang natitirang bahagi ng kanilang nakolekta, para lamang makita silang kalahating kinakain sa lupa. Hulaan ni Ryota na isang maliit na hayop ang nakarating sa kanila, ngunit pinaghihinalaan ni Emily na ang mga cockroach slime ang may pananagutan. Binasag niya ang isa sa mga nasirang kalabasa, at isang kaig ng cockroach slime ang lumabas mula sa loob nito, kaya nagsimulang magwala si Emily. Sa takot sa maaaring kalabasan ni Emily, mabilis na binunot ni Ryota ang kanyang baril, at pinaputukan sila hanggang sa maubusan siya ng mga bala. Siya ay sumisigaw para kay Emily na maging mapagpasensya, at ipinangako na papatayin silang lahat habang binabasag niya ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay. Kalaunan, pinatay ni Ryota ang lahat ng cockroach slimes. Humingi ng paumanhin si Emily kay Ryota para sa kanyang kabaliwan, nang biglang, nakarinig si Ryota ng maraming chimes, at napagtanto nila na ang mga halimaw ay naghulog ng higit pang mga bala.
Sa Swallow's Gratitude, ipinaliwanag ni Urza na lumilitaw ang mga strays kung ang isang drop ay naiwan ng hindi binabantayan sa labas ng dungeon. Iniisip ni Ryota na posibleng pilitin ang mga strays na mag-spawn, at patayin sila para sa mas maraming bala. Siya ay nawala sa pag-iisip, habang si Urza ay nagtatangkang anyayahan siya sa date, ngunit nagpasalamat lang siya sa kanya at nagmamadaling umalis. Nag-eksperimento si Ryota sa pamamagitan ng pag-iiwan ng isang carrot sa labas, at naghihintay para sa isang halimaw na mag-spawn, ngunit si Eve ay lumilitaw na kumain ng carrot. Sinubukan muli ni Ryota, at lumitaw ang isang slime, kaya agad itong pinatay ni Ryota. Ito ay naghulog ng higit pang mga bala, at si Ryota ay nalulugod na ang kanyang eksperimento ay gumana. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kung sinubukan niya ang parehong bagay sa mga buto mula sa Nehonium. Sa Nehonium, kahit anong subukan ni Ryota, ang mga buto ay nawawala sa kanyang mga kamay. Umaasa siya na dahil sa kakaiba niyang husay, may mangyayaring kawili-wili, kaya nadidismaya siya. Pabalik, nang biglang lumitaw ang isang skeleton, na nakagulat kay Ryota. Nakipagbuno si Ryota sa skeleton, at nagawa niyang sipain ito palabas ng pasukan. Iniisip ni Ryota na maaari itong maging stray, ngunit ito ay naglalaho. Pabalik sa Swallow's Gratitude, ipinaliwanag ni Urza kay Ryota na ang mga halimaw ay mawawala kung aalis sila sa dungeon, at kahit nasa loob ng dungeon, hindi sila maaaring pumasok sa iba't ibang level. Namumula si Urza habang sinusubukang purihin si Ryota, ngunit pinutol siya nito at nagmamadaling umalis. Bumalik siya sa Nehonium, at nakatayo sa harap ng pasukan upang subukan ang isang bagong ideya. Isang skeleton ang lumapit sa kanya, at inilunsad ito ni Ryota sa labas. Mabilis niya itong binaril bago ito mawala, at isang misteryosong boses ang nagsabi sa kanya na nakakuha siya ng nagyayelong bala. Sinusuri ni Ryota ang bagong bala sa isang puno, na binalot ito sa yelo. Sa telulo, ipinakita ni Ryota ang nagyayelong bala sa isang slime, pinalamig ito bago ito patayin ni Emily. Tinanong siya ni Emily tungkol dito, at sinabi sa kanya ni Ryota kung ano ito, at sinabing mahirap itong makuha, kaya hindi niya ito madalas gamitin. Sina Ryota at Emily ay nasa isang trail sa gilid ng isang bundok, at nakasalubong nila ang dalawang taong nagtatalo. Isang lalaki ang humiling kay Ryota na kunin ang kargamento na nahulog sa bangin, ngunit ang babae ay nagbabala laban dito, na sinasabing ito ay iniwan ng walang pagbabantay, kaya't ang mga strays ay maaring mag-spawn. Lumikha siya ng bowl ang apoy, habang naghahanda siyang sunugin ang kargamento, ngunit pinigilan siya ng lalaki, na nagsasabing ang pabango sa kargamento ay nagkakahalaga ng malaki. Nagsimula silang magtalo, at sinubukan ng matandang lalaki na tamaan ang babae, ngunit nakaligtaan niya, nag-iiwan ng isang dent sa dingding. Nagulat sina Ryota at Emily, ngunit ipinaliwanag ng babae na ang isang halimaw na tinatawag na Femini ay sinapian ang lalaki. Ipinaliwanag niya na ang halimaw ay gumagamit ng katawan ng tao bilang isang nursery upang magpalaganap, habang binaril ni Ryota ang halimaw, pinalaya ang lalaki, ngunit siya ay nawalan ng malay. Sinabihan sila ng babae na kunin ang lalaki at tumakbo, alam na mas maraming Femini ang lilitaw dahil sa kargamento. Naghahanda siyang isakripisyo ang sarili, para magkaroon sila ng sapat na oras para makatakas, na sinasabing responsibilidad niya ito bilang escort. Naalala ni Ryota ang panahong nagkamali ang isang katrabaho, at pinagtawanan ng amo ang kanyang kasawian. Kahit na gustong tumulong ni Ryota, naisip ng kanyang katrabaho na responsibilidad niya ito, kaya wala siyang magawa. Nais ni Ryota na tulungan ang babae, kaya ginamit niya ang kanyang nagyayelong mga bala upang i-freeze ang mga halimaw, habang binasag sila ni Emily sa isang atake, at pinasalamatan siya ng babae sa pagligtas sa kanila. Mamaya sa gabing iyon, tiningnan nila ang mga istatistika ni Emily na tila bumuti ng husto pagkatapos talunin ang Femini. Nagpapasalamat siya para kay Ryota, na nagsasabi na mas maraming magagandang bagay ang nangyayari sa kanya kung magkadikit sila, ngunit sa tingin ni Ryota siya ang nakakakuha ng lahat ng mga benepisyo. Bumalik sila sa dungeon kung saan nakatagpo sila ng isang pambihirang halimaw. Inilabas ito ni Ryota, at naghulog ito ng kwintas, na gusto niyang isuot ni Emily. Ibinunyag niya na nadodoble nito ang mga pagbagsak ng item, kaya't si Emily ay makakakuha ng mas maraming pera gamit ito. Habang suot ito, pinabagsak ni Emily ang isang grupo ng mga paniki, at naghulog sila ng higit pang mga bagay kaysa karaniwan. Pabalik sa kanilang bahay, naisip ni Ryota ang tungkol sa paglipat, sinasabing makakakuha sila ng mas magandang lugar sa kung ano ang kanilang kinikita ngayon. Alam niyang magtatagal para makatipid ng mas maraming pera,
ngunit sinabi sa kanya ni Emily na huwag magtrabaho ng husto. Sa Swallow's gratitude, sinubukan ni Ryota na magbenta ng bamboo shoots, ngunit naisip ni Erza na mahirap itong tasahin. Tinanong ng isang babae si Ryota kung maaari siyang magkaroon ng mga shoot, at hinayaan niya itong magkaroon ng isa. Agad niyang hinihiwa ito, at tinikman, na nagsasabing masarap ito kahit hilaw, kaya gusto niyang bilhin ang lahat ng mga shoots nito. Sumang-ayon dito si Ryota, habang sinabi sa kanya ng babae na hindi siya maaaring maglagay ng presyo sa item, ngunit gusto niyang tumanggap siya ng pera bilang tanda ng kanyang pasasalamat. Napagtanto niyang 20,000 kilos lang ang binayaran ng dalaga para sa kanyang mga bamboo shoots, na mataas ang presyo ng item na iyon, ngunit tila nadismaya siya. Gayunpaman, inihayag ni Erza na ang babae ay isang epicure na nagngangalang Eric, at anumang pagkain na gusto niya ay magiging sulit. Gusto niyang pumirma si Ryota ng eksklusibong kontrata sa kanila, sa pag-iisip na ang kanyang mga bamboo shoot ay magiging hot topic sa Sikro, kaya gusto niya ang mga karapatang ibenta ang mga ito bilang isang branded na produkto. Nag-aalok si Erza na magbayad ng bonus bilang karagdagan sa presyo ng mga item, at si Ryota ay sumang-ayon dito, sinabing masaya siyang makipagsosyo sa kanya. Bumalik siya sa Nihonium, kung saan nakita niya ang isang skeleton na papalapit sa isang prinsesa na nagngangalang Margaret. Akmang tutulungan siya nito, ngunit biglang pinigilan ng kanyang mga kasama ang halimaw, habang pinuputol ang ulo nito. Iniimbak ng isang magic cart ang ulo, habang sinasabi ng kanyang kasama kay Ryota na gumagamit siya ng airbox. Sinabi niya kay Ryota na ang mga halimaw sa Nihonium ay nagda-drop ng hangin, kaya iniimbak nila ito sa kahon upang ibenta ito. At dahil gawa ito ni Princess Margaret, naging top product nila ito. Sinabi niya kay Ryota na pinahihintulutan sila ng magic cart na magdala ng mas maraming airbox, para mas kaunting biyahe sila nito. Bumalik siya sa bahay nila, at sinabi niya kay Emily na gusto niyang bumili ng magic cart, pero alam niyang malaki ang halaga nito, kaya hindi siya makapagdesisyon kung bibili muna siya ng bahay o cart. Naisip ni Emily na dapat silang kumuha ng magic cart, sa pag-iisip na makakatulong ito sa kanila na makatipid ng mas maraming pera para makabili ng bagong bahay. Sa tingin ni Ryota ay may magandang punto siya, kaya nagpa siya silang bumili muna ng magic cart. Kinabukasan, pumunta sila sa tindahan, ngunit nakita nila ang batang babae na umiiyak, kaya tinanong nila ito kung ano ang nangyari. Ibinunyag ng batang babae na hindi pa rin bumabalik ang kanyang ama, sinabing naglakbay siya para kumuha ng mga bulaklak. Alam ni Emily na ang tanging lugar upang makakuha ng mga bulaklak ay isang dungeon na tinatawag na arsenic, kaya nagpa siya silang tingnan ito. Pumasok sila sa dungeon kung saan nakita nila ang mga halimaw na humaharang sa kanilang dinadaanan. Nabaril ni Ryota ang isa sa kanila, ngunit tumalbog ang bala, kaya sinabihan siya ni Emily na manatili sa likod, habang sinusugod siya ng kanyang hammer, na agad na pinapatay ang mga halimaw. At nagpatuloy sila sa mas malalim sa dungeon, kung saan nakita nila ang tindero na nakahandusay sa lupa. Tinatanong siya ni Ryota kung ayos lang siya, pero sa sahig lang pala siya natutulog. Sinubukan nilang gisingin siya, ngunit hindi siya tumugon, kaya ibinato ni Emily ang kanyang martilyo sa lupa. Nagising ang tindero, at tinanong siya ni Ryota kung ano ang ginagawa niya doon, na sinasabing nag-aalala ang kanyang anak sa kanya. Ibinunyag niya na kumukuha siya ng mga bahagi para sa kanyang bagong magic cart, at nakuha niya ang iba pang mga materyales, ngunit kakailanganin pa rin niya ang ilang magagaan na bato. Itinuro niya ang mga ito sa isang lumilipad na bato, na sinasabi sa kanila na ang mga magaan na bato ay mas magaan kaysa hangin, kaya hindi siya makakakuha nito. Sinabi sa kanya ni Ryota na mahirap gawin ito ng mag-isa, ngunit sa palagay niya ay kakayanin ito ng 2 tao. Binuhat niya si Emily, habang nagpupumiglas siya sa bigat ng kanyang hammer, sa kabila ng pagkakaroon ng S-rank strength. Umindayog siya sa flying rock, pinabagsak ito, at naghulog ito ng asul na rosas, na kung ano mismo ang kailangan ng tindero. Tumungo sila sa labas, kung saan iniwan ito ng lalaki sa lupa, naghihintay na maging stray ito. Alam ni Emily na imposibleng maabot ito kapag lumipad na ito sa langit, kaya kailangang kunin ito ng tindero bago ito lumipad. Ang rosas ay nagbabago sa isang magaan na bato, at agad itong nagsimulang umakyat, kaya hinabol ito ng tindero, ngunit hindi niya ito naabot. Gayunpaman, nagpaputok si Ryota ng nagyayelong bala, na naging sanhi ng pagbagsak nito sa lupa, habang dinadala ito ng tindero. Bumalik sila sa tindahan kung saan kinukumpleto ng tindero ang kanyang magic cart, na sinasabi sa kanila na kunin na nila ito. Ayaw tanggapin ni Ryota ang ganoong kamahal na regalo,
ngunit ipinaalala sa kanya ng tindero na iniligtas niya ang bayan mula sa gorilla, kaya nararapat siya sa gantimpala. Tinanggap ito ni Raita, at ginagamit nila ito upang mag-imbak ng mga usbong ng kawayan. Umabot ito sa buong kapasidad, kaya dinala ito ni Raita kay Erza, ngunit nakita niya ang isang lalaki na nakikipagtalo sa kanya. Humihingi siya ng karagdagang bayad para sa mga kalakal na kanyang ibinebenta, na sinasabing ang kanyang mga paninda ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000 pilos, ngunit sinabi sa kanya ni Erza na hindi siya maaaring magbayad ng higit sa 8,400. Sinubukan siya ng lalaki na atakihin, ngunit pinigilan ni Raita ang kanyang braso, sinabihan siyang huminto, dahil hindi magsisinungaling si Erza tungkol sa presyo. Inaalis niya ang mga paninda sa kanyang cart, at dinala niya ito sa counter. Inilagay niya ang mga bagay ng lalaki sa cart, na sinasabing automatiko nitong kinakalkula ang halagang ibinibenta nito, at ang cart ay nagpapakita ng 8,400 pilos. Inakusahan siya ng lalaki ng pakikipagsabuatan kay Erza habang binabasag niya ang yelo sa kanyang braso, naghahanda na hampasin si Raita, ngunit madali niyang pinigilan ang pag-atake, sinampal siya. Nagpapasalamat si Erza para kay Raita para dito, na nagsasabing bilang isang mangangalakal ng item, gusto niyang comfortable ang mga tao na dalhin ang kanilang mga produkto sa kanya, ngunit naramdaman niyang hindi niya ito kayang mag-isa. Sinabi sa kanya ni Raita na ayos lang na magkaroon ng tulong, dahil tinulungan din siya nito sa pamamagitan ng pagbili ng kanyang mga item, kaya gusto niyang protektahan siya bilang kapalit. Bigla niya itong hinalikan, dahilan para mamula siya, habang sinasabi sa kanya ni Erza na personal na halik iyon mula sa kanya, kaya gusto niyang maalala niya ito. Si Raita at Emily ay bumalik sa Telulo, kung saan sila nangangaso ng mga paniki upang mang-alap ng mga usbong ng kawayan. Masaya si Raita dahil maaari na silang kumita ng 200,000 pilos sa isang biyahe gamit ang magic cart, na 10 beses na mas mataas kaysa karaniwan. Mayroon na silang sapat na pera para makabili ng bagong bahay, kaya umuwi sila, nag-iimpake ng kanilang mga gamit. Ngunit nagsisimula silang malungkot, dahil marami silang hindi malilimutang mga sandali doon. Nagpasya silang panatilihin ang kanilang pag-upo sa lugar na iyon, para makabalik sila rito anumang oras. Kinabukasan, nakita natin sila sa bago nilang bahay, habang naghahanda si Emily ng almusal para sa kanila. Nagising si Raita, at nagulat siya nang makita si Eve, na nagtatanong sa kanya kung paano siya nakarating doon. Iniisip ni Emily na hindi ito isang problema, dahil gumawa siya ng maraming pagkain, at umupo sila ng magkasama, nag-e-enjoy sa kanilang oras sa kanilang bagong bahay. Bumalik si Raita sa unang level ng Nahonium, kung saan ginagamit niya ang kanyang baril para patayin ang mga mummies, ngunit napagtanto niya na wala na siyang mga bala. Siya ay nangongolekta ng isang kumikinang na binhi mula sa halimaw, habang ang isang boses ay nagpapalam sa kanya na ang kanyang bilis ay tumaas. Biglang lumapit sa kanya ang isang mummy mula sa likuran, kaya nakipagbuno siya dito, itinulak ito pabalik at sinisipa. Nagulat siya nang makitang pinutol ng kanyang pag-atake ang mummy sa kalahati, at natatandaan niyang mayroon siyang lakas na S-rank, kaya nakaya niyang harapin ang mga halimaw kahit na walang armas. Sa Swallow's Gratitude, isang lalaking nagngangalang Neptune ang biglang umupo sa tapat niya. Nagtataka si Raita kung ano ang gusto niya sa kanya, at ibinunyag ni Neptune na gusto niyang magkaroon ng arm wrestling match kay Raita, na sinasabing interesado siya sa kanyang kapangyarihan, dahil narinig niya kung paano sinampal ni Raita ang isang lalaki. Hinahamon niya si Raita sa isang laban, at ang kanyang kumpiyansa ay pumasok sa ugat ni Raita, kaya tinanggap niya ang hamon. Nagsisimula na ang arm wrestling match, at agad niyang napagtanto na malakas si Neptune. Nagpupumiglas si Raita laban sa kanyang kalaban, ngunit sa huli ay nanalo siya, na ikinagulat ng lahat sa kanilang paligid. Naaalala ni Raita na sinabi sa kanya ni Erza ang tungkol kay Neptune, na ipinaalam sa kanya na si Neptune ang pinuno ng pinakamakapangyarihang organisasyon sa Sikro, at humiling si Neptune ng rematch. Pero tumanggi siya, gumawa na daw sila ng eksena. Biglang tumayo si Neptune, sinusubukang suntukin si Raita, kaya agad siyang humarap, pinalipad si Neptune. Mabilis siyang bumangon, sinabing gusto niya si Raita, kaya gusto niyang sumama siya sa kanyang pamilya, ngunit tinanggihan siya ni Raita. Pabalik sa kanilang bahay, sinabi ni Raita kay Emily na wala siyang interes na sumali sa mga grupo, dahil ine-enjoy na niya ang buhay na kasama niya. Namangha si Emily na si Neptune ang nag-scout sa kanya, sa pag-iisip na ito ay dahil marami siyang natulungan, at tinawag niyang bayani si Raita.
Bumalik siya sa Nahonium kung saan nakatagpo niya ang kasama ni Margaret, na nagpaalam sa kanya tungkol sa pinakabagong produkto ng kanilang kumpanya na kilala bilang Pandora's Box, na automatikong nag-iimbak ng mga nahulog na item, at ipinapakita ang mukha ng taong nakahanap nito. Binibigyan ng lalaki si Ryota ng ilan sa mga kahon, na sinasabi sa kanya na ibigay ang impormasyon sa kanyang mga kaibigan tungkol dito, at sa una ay tumanggi siyang tanggapin ito, ngunit nag-iisip siya ng isang mahusay na paraan upang gamitin ito. Sa labas ng dungeon, nalaman natin na ginamit ni Ryota ang kahon para mag-imbak ng mga buto. Iniwan niya ito sa lupa, na naging sanhi ng paglitaw ng stray skeletons, at agad niyang tinapos ang mga ito, na nagpapahintulot sa kanya na makakuha ng mga nagyayelong bala ng madali. Papasok na si Emily sa dungeon kasama ang kanilang magic cart, nang makatagpo niya si Ryota, na inuulit ang proseso sa mga item na natanggap niya mula sa ibang mga halimaw. Lumitaw ang isang mummy at isang zombie, at mabilis niyang tinapos ang mga ito, na nagdulot ng dalawang espesyal na bala na lumitaw. Kinuha ni Ryota ang red bullet, habang inaabisuhan siya ng boses na nakakuha siya ng fire bullet. Pagkatapos ay kinuha niya ang puti, at agad niyang napagtanto na ito ay kapaki-pakinabang, kaya naisip niyang makakuha ng higit pa. Sa pamamagitan ng pag-uulit ng proseso, nakakuha siya ng maraming espesyal na bala. Ngunit nang bubuksan na niya ang huling kahon, bigla siyang nakaramdam ng matinding lamig. Sinabi sa kanya ni Emily na mayroong isang magic storm, at bumalik siya kay Ursa, na nagpaalam sa kanya na ang magic storm ay isang bihirang natural phenomenon, kung saan walang sinuman ang maaaring gumamit ng magic. Inihayag ni Ursa na ang mga epekto nito ay maaaring umabot sa dungeon, kaya ang mga adventurer na gumagamit ng magic ay dapat magpahinga. Sa sandaling iyon, isang lalaking nagngangalang Reyes ang pumasok sa gusali, humihingi ng tulong. Dahil ang kanyang partner, si Rosa, ay naiwan sa Silicon, na isang dungeon na nilayon para sa mga magic user. Umikot si Reyes para humingi ng tulong, ngunit wala sa mga adventurer ang gustong tumulong sa kanya, kaya napaluhod siya, habang nagtataka si Ryota kung bakit walang gustong tumulong sa kanya. Biglang lumitaw si Neptune, sinabi kay Ryota na ang mga halimaw sa Silicon ay napakadelikado, na ayaw niyang lumapit dito. Inihayag ni Ursa na ang mga halimaw sa dungeon ay immune sa mga hindi mahiwagang pag-atake, kaya naisip ni Neptune na wala siyang magagawa para sa kanila. Gayunpaman, nilapitan ni Ryota si Reyes, sinabi sa kanya na hahanapin niya si Rosa, na ipinahayag na nasa 3 level ng Silicon. Tumakbo siya sa dungeon gamit ang kanyang mga espesyal na bala upang talunin ang mga halimaw, habang si Emily ay bumalik sa tindahan ni Ursa, kung saan nakita niya ang cart ni Ryota. Isang batang babae na nagngangalang Ina ang nagpaalam kay Emily tungkol sa sitwasyon, habang naririnig ni Eve ang kanilang pag-uusap. Samantala, naabot ni Ryota ang 3 level ng Silicon, at nakita niya si Rosa na nakahandusay sa lupa. Nang biglang lumitaw ang isang halimaw, ngunit napagtanto niyang naubusan na siya ng espesyal na bala. Nakita natin sina Emily at Eve na papunta kay Ryota, habang sinasabi ni Emily na wala silang pagpipilian, na sinasabing ipinaalala ni Ryota sa kanya ang kanyang ina. Sa isang flashback, nakita natin ang isang batang Emily kasama ang kanyang ina, na tinalo ang isang halimaw upang iligtas ang iba pang mga adventurer. Sinusuri niya ang mga adventurer, habang sinasabi niya sa kanila na maging mas maingat sa pag-explore ng dungeon. Inilabas niya ang wine na inihulog ng halimaw, at nagsimula siyang makipag-hangout sa kanila, ine-enjoy ang kanilang oras na magkasama. Isang araw, sinabihan siya ng isang adventurer na tumakbo dahil may stray dragon, ngunit pinili niyang labanan ito sa halip. Natalo niya ang dragon, ngunit nahulog siya sa lupa. Nag-aalala si Emily tungkol sa kanya, ngunit sinabi niya kay Emily na huwag gumawa ng kaguluhan, tinanong siya kung ligtas ang iba. Sinabi sa kanya ni Emily na okay sila, at napangiti nito ang kanyang ina, habang sinasabi niya kay Emily na dalhin siya sa kanila, dahil ayaw niyang maging strays ang kanyang mga gamit. Habang binuhat siya ni Emily, binalaan niya si Emily na huwag maging padalos-dalos kapag nakipagsapalaran sa dungeon, at siya ay pumanaw. Sa kasalukuyan, iniisip ni Emily na si Ryota ay isang bayani tulad ng kanyang ina, dahil nagsusumikap siya upang tumulong sa iba, kaya naisip niya na oras na niya para tulungan siya. Si Ryota ay tumakas mula sa mga halimaw, sinusubukang barilin sila gamit ang kanyang mga regular na bala, ngunit ito ay nagpapatunay na hindi epektibo. Patuloy siyang tumakbo palayo, at nakasalubong niya sina Emily at Eve, na tumatakas mula sa mga zombie. Nag-aalok sila na alagaan si Rosa, habang si Ryota ay nakikipaglaban sa mga strays, na nagpapakita sa kanya ng isang walang laman na kahon. Inabala nina Emily at Eve ang mga halimaw,
habang pinaputukan ni Ryota ang mga stray zombie, na naging dahilan upang maghulog ang mga ito ng mga bala ng apoy. Sinabi ni Ryota na siya na ang bahala rito, at pagkaraan ng ilang sandali, nakita sila ni Reyes na naglalakad palabas ng dungeon kasama si Rosa. Siya ay nag-aalala dahil si Rosa ay nasa masamang kalagayan, ngunit sinabi sa kanya ni Ryota na huwag mag-alala, habang siya ay gumagamit ng isang bala upang pagalingin siya. Inihayag ni Ryota na ang light bullet ay talagang isang hilang bullet, at agad na bumuti ang kondisyon ni Rose, kaya pinasalamatan ni Reyes si Ryota sa pagtulong sa kanila. Masaya si Ryota na nailigtas nila siya, at nakita ni Emily ang imahe ng kanyang ina habang nakangiti ito. Humanga siya na may ideya si Emily na dalhin sa kanya ang mga stray zombies, ngunit sinabi sa kanya ni Emily na hindi ito isang malaking bagay, na sinabing ginaya lang niya ang kanyang nakita at ginagawa. Pinasalamatan niya sina Emily at Eve sa pagligtas sa kanya, at nag-alok siya na ilibre sila ng ilang pagkain. Ngunit tumanggi si Emily, sinabing umuwi na lang sila, dahil gusto niyang siya ang magluluto para sa kanya. Nakakuha si Ryota ng bagong drop na mga pakwan, at hiniling niya kay Erza na tasahin ito para sa kanya. Ngunit biglang sumulpat si Eric na nagsasabing matutulungan niya na i-appraise ito on the spot. Kumagat siya, at agad siyang napaluha sa pagiging nakakapresko at matamis nito. Nagsisiksikan ang ibang tao para subukan din ito, at mabilis na nag-alok si Erza na magkaroon ng eksklusibong kontrata kay Ryota. Nagulat si Ryota sa pagiging sikat nito, at masaya siyang magkaroon ng isa pang mapagkakatiwalaang pagkakakitaan. Alam ni Erza na ang mga pakwan ay ibinabagsak sa level 5 ng Telulo, at tinanong niya si Ryota kung nakuha na ba nito ang kanyang lisensya, na nagpapakitang kailangan nito kapag pupunta sa level 6 at higit pa. Nalalapat ito sa bawat dungeon, at ipinaliwanag niya na mayroong bagong lisensya para sa bawat 5 level. Sabi niya na kung hindi siya makakakuha ng lisensya, hindi mabibili ng mga mangangalakal ang kanyang mga item mula sa mas mababang level. Tumungo si Ryota sa isa pang gusali, kung saan nagtanong siya tungkol sa pagkuha ng lisensya. Nagtanong ang lalaki tungkol sa kanyang mga nagawa, at binanggit ni Ryota na regular siyang nagsasaka sa level 5 ng Telulo para sa mga pakwan. Ang lalaki ay hindi masyadong humanga, ngunit ipinakita niya kay Ryota ang isang melon mula sa ika-6 na palapag. Plano niyang gawing isang stray ito, at sinabi na kung matatalo ito ni Ryota, makukuha niya ang kanyang lisensya, ngunit binalaan siya ng lalaki na ang mga halimaw mula sa level 6 ay nasa ibang antas. Hinihintay nilang mag-transform ang melon, at nauwi ito sa isang metal na slime. Sinabi ni Emily na ang katawan nito ay immune sa mga pag-atake ng blade, ngunit nagpa siya si Ryota na tingnan kung kaya nitong mapaglabanan ang kanyang lakas sa S-rank. Nagagawa niyang patumbahin ito, ngunit hindi ito masyadong epektibo. Sinubukan niya ang kanyang baril sa susunod, sinisindi ang slime, at pagkatapos ay sinundan ito ng nagyayelong bala. Binasag niya ang slime, na nagpapaliwanag na nagdulot siya ng matinding pagkakaiba sa temperatura upang maging malutong ang metal, at namangha si Emily. Humanga rin ang lalaki, at nakuha ni Ryota ang kanyang lisensya. Binanggit ng lalaki na sa kanyang 10 taon bilang isang taga-suri, hindi pa siya gaanong humanga. Nagsimulang mag-isip si Ryota kung paano makakuha ng higit pang mga drop, at bigla siyang humingi ng tulong kay Emily. Makalipas ang ilang araw, nakita natin na bumili sila ng isang higanting tuna sa halagang 1.25 milyong pilos. Iniiwan nila ito, naghihintay na maging isang stray, at ito ay nagiging isang giant gorilla. Natroma si Emily na makakita ng isa pang gorilla, ngunit sinimulan nitong barili ni Ryota gamit ang kanyang mga nagyayelong bala. Umakyat siya dito, madaling tinapos, at namangha si Emily na natalo niya ito ng napakabilis. Ang gorilla ay nag-drop ng isa pang baril, at si Ryota ay nasa sabik na 2 na ang mga ito, sa pag-iisip na gagawin nito ang kanyang mga combo na mas madali, ngunit si Emily ay nag-aalala tungkol sa kung ano ang mangyayari kung siya ay naging isang masamang tao. Pabalik sa Swallow's Gratitude, napansin ni Ryota na tila nag-ambala si Erza. Binanggit niya na may strike. Sabi niya na ang bigas ay nagmumula lamang sa level 6 ng Silicon Dungeon, ngunit ang grupong Albert na sumasakop sa level na iyon ay humingi ng mas mataas na presyo o kung hindi man ay tumanggi silang magbenta ng anuman. Nagpa siya si Ryota na tingnan ito, ngunit nakatagpo niya si Neptune sa daan. Lumalabas na nandoon siya sa parehong dahilan, binanggit na hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ng grupong Albert, kaya pinaplano niyang sirain ang mga ito, ngunit humingi ng pagkakataon si Ryota na malutas ang sitwasyon. Bumaba siya sa level 6, at sinabi sa kanya ng ilan sa mga lalaki mula sa grupong Albert na umalis.
Bumunot siya ng kanyang mga baril, kaya tumawag ang mga lalaki para sa backup, naghahanda na labanan siya. Ngunit nagpaputok si Ryota ng 2 bala na nagsasama, at ang lahat ng mga lalaki ay biglang pinatulog. Biglang sumulpot si Neptune, nagtataka kung ano ang ginawa niya, at ipinaliwanag ni Ryota na kung pinagsama niya ang 2 sa kanyang mga nakakagaling na bala, ito ay nagiging isang sleeping bullet. Nakita natin si Ryota na nagsasanay gamit ang kanyang 2 baril, sinusubukan ang iba't ibang kombinasyon ng pagsasama-sama ng kanyang mga bala, at natuklasan niya ang hindi mabilang na iba't ibang epekto. Humanga si Neptune sa kanya, at dinala nila ang lahat ng lalaki palabas ng dungeon. Si Ryota ay napansin ng isa pang lalaki, at nakipagkita siya sa Secro Dungeon Chief na nagngangalang Clint. Nagtataka si Ryota kung ano ang gusto niya, at ang hepe ay humingi ng tulong sa isang labanan para sa isang bagong dungeon, laban sa isang kalapit na lungsod ng Heathrow. Binanggit niya na lahat ng dungeon sa Heathrow ay naghuhulog ng karne, ngunit isang bagong dungeon ang lumitaw sa gitna ng 2 lungsod, at pareho itong naghulog ng karne at gulay, kaya gusto niya itong kunin. Nagtataka si Ryota kung bakit mahalaga kung aling lungsod ang nagmamay-ari ng dungeon, at ipinaliwanag ni Clint na sa tuwing bibilhin ang isang drop, naniningil ang lungsod ng buwis, kaya sinabi niyang napakahalaga nito para sa kalusugan ng ekonomiya ng kanilang bayan. Humingi ng paumanhin si Clint sa pagkawala ng kanyang kalma, at kumakain siya ng isang dakot ng asukal upang pakalmean ang kanyang sarili. Binanggit niya na ang pagmamay-ari ng isang dungeon ay karaniwang tinutukoy ng porsyento ng karne kumpara sa mga gulay, ngunit dahil nahati ito sa 50-50, ang pagmamay-ari ay matutukoy ng kung sino ang makakakuha ng mas bihirang mga drop. Narinig niya ang tungkol sa nakakabaliw na mga rate ng drop ni Ryota, kaya't gusto niya ang kanyang tulong, na nagsasabing babayaran siya kahit na matalo sila. Pero pag nanalo sila, bibigyan siya ng tax exemption. Ipinaliwanag ni Ryota ang sitwasyon kay Emily, at humanga siya na hiniling sa kanya na tingnan ang isang bagong dungeon. Sinabihan siya ni Ryota na sumama sa kanya, ngunit sa palagay niya ay hindi siya magiging kapaki-pakinabang, ngunit iginiit ni Ryota na sumama siya. Tumungo sina Ryota at Emily para sa bagong dungeon, at nakita ni Ryota na kakaiba na ang kapatagan ay natuyo. Sinabi ni Emily na ito ay dahil ang lahat ay nagiging stray, at nabanggit niya na maaari itong maging mabigat sa paglalakbay sa pagitan ng mga lungsod, kaya gumuhit siya ng bean sprout sa lupa, na sinasabing sila ang pinagmumula ng enerhiya. Kaya umaasa siyang hikayatin ang sinumang nahihirapan, at sumali si Ryota, na gumuhit din ng sarili niyang bean sprout. Sa gabi, si Emily ay nagtayo ng kampo, at nagulat si Ryota na may dala siyang napakalaking tolda. Sinabi niya sa kanya na kumuha ng tubig, at biglang may isang bangkos ng pagmamartilyo na nangyayari sa loob ng tolda. Nang bumalik si Ryota na may dalang tubig, sa palagay niya ay medyo iba na ang pagkilos nito sa kapatagan. Ngunit nang makapasok siya sa loob ng tent, nakita niya itong kumpleto sa kagamitan, at naghanda si Emily ng isang kamanghamanghang hapunan. Nagtataka si Ryota kung paano niya dinala ang lahat, ngunit sinabi niya na napagkasya niya itong lahat sa kanyang backpack, bagamat napansin niyang medyo mabigat ito. Gumagawa pa si Emily ng dessert, sinabing ito ang una nilang trip na magkasama, kaya binigyan niya ito ng dagdag na pagsisikap, at sa tingin ni Ryota ay napakaswerte niya sa kanya. Naghahanda si Emily na sunugin ang kanilang basura, na nagsasabing ayaw nilang maging strays ito. Nagulat si Ryota na kahit na ang basura ay nagiging strays, at sinabi ni Emily na ang strays na nagmumula sa basura ay partikular na malakas, at sila ay ibang mga halimaw kaysa sa kung ano ang orihinal na mga ito. Ngunit naging interesado si Ryota na marinig ito, at itinapon niya ang basura, naghihintay na maging stray ito. Ito ay nagiging isang Frankenstein, at sinunog ito ni Ryota. Sinabi ni Emily na hindi ito sapat, kaya pinagsama ni Ryota ang 2 fire bullet ng magkasama, lumikha ng isang malaking inferno, at tiningnan ni Ryota ang drop. Kinabukasan, nag-iiwan sila ng isang carrot na nagiging slime. May bagong berdeng bala si Ryota. Ang slime ay umiiwas sa kanyang pagbaril, ngunit ito ay naging isang homang bullet. Nasasabik si Ryota sa karagdagan na ito, ngunit nag-aalala si Emily na mas nagiging mapanganib siya. Dumating sila sa bagong dungeon cellen, at mayroong 1 toneladang tao na nakaset up sa paligid nito. Iniisip ni Ryota na ito ay dahil ang parehong mga lungsod ay nagtakda ng mga tao doon. Nakakita sila ng malaking tambak ng basura, at nagtataka si Ryota kung paano ito magiging ligtas. Nakita nila ang isang babae na gumagamit ng mahika ng inferno upang sunugin ang basura, at humanga si Emily sa kanyang kapangyarihan. Ngunit mabilis na nabuo ang isa pang tambak ng basura, at nakikita ni Ryota na pagod ang dalaga.
Kinikilala niya ang kanyang hitsura ay katulad ng kung ano ang pakiramdam niya noon kapag siya ay ganap na labis na nagtrabaho sa kanyang nakaraan. Pinuntahan nila ang babae, sinasabing dapat siyang magpahinga, ngunit sinabi niyang kailangan niyang magpatuloy bago lumitaw ang anumang stress. Sinusubukan niyang mag-spell muli, ngunit hindi niya maituloy at tuluyang bumagsak. Sinabi sa kanya ni Ryota na kailangan niyang magpahinga, ngunit bumangon siya, sinabing kailangan niyang magpatuloy. Sinabi niya na ang kanyang kalusugan ay lumalala, at ito ay maaaring humantong sa kanyang kamatayan, ngunit gusto pa rin niyang tapusin ang kanyang trabaho, kaya't pinaputukan siya ng nakapagpapatulog na bala, na napilitang magpahinga. Nagising siya sa isang tolda, at napagtanto niyang gabi na, kaya nagmamadali siyang bumalik sa tambak ng basura, kung saan nagsisimulang lumitaw ang mga strays. Tinapos sila ni Ryota, pinagsasama ang kanyang mga bala ng apoy upang masunog ang mga ito. Habang kinokolekta niya ang kanilang mga drop, sinabihan ni Emily ang mga tao na pumila para sa koleksyon ng basura, at napansin niya ang babae, sinabihan siyang matulog pa. Iniisip ni Ryota na gutom siya, kaya't pinainom niya ito ng ilang pagkain, habang inihayag niya na inilipat nila ang kanilang tolda palapit sa lugar ng koleksyon. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Celeste, at sinabi niya sa kanila na maraming basura sa lugar, dahil ang mga drop at pagbibenta ay tax-exempt hanggang sa mapagpasyahan ang pagmamay-ari nito. Sinabi sa kanya ni Ryota na tutulungan nila siya, at pinasalamatan niya sila, na sinasabi sa kanila na ito lang ang magagawa niya bago siya makatulog. Sa susunod na araw, sinunog ni Celeste ang buong tambak ng basura ng sabay-sabay, habang napapansin ni Ryota na ang kanyang mga spell ay mas malakas kaysa kahapon. Ipinaliwanag niya na gumaling ang kanyang magic pagkatapos nilang bigyan siya ng pagkakataong magpahinga, at sinabi ni Emily sa kanya na huwag mag-overwork ang kanyang sarili, na nag-aalok na hayaan siyang manatili sa tent hanggang sa matapos ang event. Siya ay nag-aatubili sa una, ngunit sa huli ay tinanggap niya ang alok, kaya sinabi nila sa kanya na magtungo sa tolda, habang naglalakad si Emily kasama si Ryota patungo sa punong tanggapan ng Sikro. Habang nasa daan, nakatagpo sila ng isang merchant na nagbibenta ng alahas, at napagtanto nila na ang pinakamahal na singsing ay nagkakahalaga ng 1,000,000 pilos. Gusto ni Emily ang singsing na nagsasabing mukhang maganda ito, ngunit wala silang sapat na pera para bilhin ito. Dumating si Ryota sa punong tanggapan ng Sikro, kung saan ipinakilala ng namamahala ang kanyang sarili bilang duke. Ipinakita niya kay Ryota ang isang sketch ng Selen, na nagpapakita na mayroong 10 level, at ang mga odd number na palapag ay nagbabagsak ng mga gulay, habang ang mga even number na palapag ay naguhulog ng karne. Ipinaliwanag ni Duke na nagkaroon sila ng kasunduan sa Heathrow, kung saan ang panig na may mas bihirang mga drop sa kanilang mga floor ay magmamay-ari ng dungeon. Dapat makuha ng Sikro ang mga pambihirang drop sa mga odd number na palapag upang manalo, at agad na sumang-ayon si Ryota na tulungan sila. Ipinaliwanag ni Duke na ang mga adventurer na makakahanap ng mga bihirang halimaw ay kukuha sa kanila, upang patayin niya ang mga ito, na sinasabing ito ang pinakamabisang paraan upang makakuha ng mga pambihirang drop. Sa dungeon, nakita natin ang isang adventurer na humahawak sa isang bihirang halimaw, at sinabi ni Duke kay Ryota na tapusin ito. Gayunpaman, nakita nila ang isang grupo ng mga adventurer mula sa Heathrow na nanunood sa kanila. Isa sa kanila ay pinangalanang Eugene, na sinasabing especially na mahusay, ngunit ang rate ng drop ng kanyang halaman ay nasa rank F. Nalaman natin na ang Heathrow ay nagpapadala ng mga adventurer na may mababang drop rate para talunin ang mga bihirang halimaw, para hindi sila maghulog ng anuman. Nabaril ni Ryota ang halimaw, binutasan ito ng isang butas, ngunit kahit papaano ay nakaligtas ito, at nagsimula itong lumaki. Alam ng mga Heathrow adventurer na hindi nila ito mapapatay maliban kung sirain nila ang core. Hinabol ni Eugene ang halimaw, handa ng hampasin ang core, ngunit nagpaputok si Ryota ng isang homang bullet, na nabasag ito sa tamang oras. Sinabi sa kanya ni Duke na nakuha nila ang pambihirang drop, habang ang mga Heathrow adventurer ay lumalayo na bigo. Umalis sila sa dungeon, at binibigyan siya ni Duke ng maraming pera bilang gantimpala, na sinasabi sa kanya na maaari rin siyang makakuha ng pambihirang drop. Hindi inaasahan ni Ryota na kikita ng ganito kalaki, kaya naisipan niyang gawin itong muli. Nang gabing iyon, bumalik siya sa kanilang tolda, ipinakita kay Emily ang singsing na gusto niya. Gusto niyang makuha niya ito, ginagawa siyang masorpresa, pero ayaw tanggapin ni Emily, kasi sobrang mahal. Inihayag ni Ryota na mas madaling kumita ng pera sa lugar na iyon, na sinasabi sa kanya na siya ay espesyal sa kanya, kaya gusto niyang ibigay ito sa kanya.
Tinanggap ito ni Emily, at natuwa siya, pinasalamatan si Ryota sa singsing. Kinabukasan, tiningnan nila ang mga drop rate ni Emily, at napagtanto nila na may +1 sa tabi ng bawat isa sa kanila. Inihayag ni Ryota na iniwan niya ang singsing sa lupa upang ito ay maging isang stray, nang lumitaw ang stray. Agad niya itong pinatay, at ibinagsak nito ang kaparehong singsing, ngunit may epektong nakakabit dito. Tumungo sila sa dungeon kung saan natalo ni Emily ang isang halimaw, na naging sanhi ng pagbagsak nito ng dibdib ng manok. Ito ay nagpapasaya sa kanya, dahil ito ang unang pagkakataon na siya ay nakakuha ng isang drop ng karne, dahil ang kanyang rate ng pag-drop ng mga hayop ay palaging nasa rank F. Sa sandaling iyon, nakita nila ang isang grupo ng mga adventurer na nakikipaglaban sa isang pambihirang halimaw, at inatake nito si Emily, pinatumba siya, ngunit mabilis siyang nakabangon. Nalaman natin na ang mga adventurer ay mula sa Heathrow, at dumating ang isang lalaking may mataas na drop na si Ray, handang patayin ang halimaw. Gayunpaman, sumingit si Emily, binigay kay Ryota ang singsing, at alam niya kaagad kung ano ang nasa isip niya, kaya gumamit siya ng mga nagyayelong bala upang hindi makakilos ang halimaw, habang si Emily ay nagpatama ng huling atake. Walang nahuhulog ang halimaw kaya tumakas ang mga adventurer mula sa Heathrow, habang pinupuri siya ni Ryota, ibinalik ang singsing. Sa punong tanggapan, sinabi ni Duke kay Ryota na mas maraming adventurer mula sa Heathrow ang darating, at sila ay magtitipon sa mga odd number na palapag upang pigilan silang makakuha ng mga pambihirang drop. Iminumungkahi ni Ryota na i-clear ang mga level bago sila dumating, na nagsasabing dapat nilang itaas ang gantimpala para sa paghahanap ng mga bihirang halimaw. Hindi gusto ni Duke ang ideya, ngunit tiniyak sa kanya ni Ryota na makukuha niya ang mga pambihirang drop. Kaya atubili na sumang-ayon si Duke dito, at sumugod sila sa dungeon, tinatalo ang mga bihirang halimaw upang makuha ang kanilang mga drop. Sa level 9, nakatagpo sila ng isang Hydra, ngunit binaril ni Ryota ang kanyang mga homang bullet, sabay-sabay na tinamaan ang lahat ng ulo nito, at nagawa niyang patayin ang Hydra. Naguhulog ito ng mga kabute, kasabay ng komento ni Ryota na ang drop nito ay kasing lamya ng iba pang mga bihirang halimaw. Nagdiwang si Duke, na iniisip na nanalo na sila, kaya umalis siya upang iulat ang kanyang mga nagawa sa punong tanggapan. Habang papaalis na si Ryota, napapaligiran siya ng isang grupo ng mga adventurer mula sa Heathrow, na pinamumunuan ni Eugene. Sinabi sa kanya ni Eugene na nabigo sila sa kanilang quest dahil sa kanya, at sinelyuhan ng isa sa mga adventurer ang kanyang mahika, umaasang pigilan siya sa paggamit ng kanyang mga baril. Lahat sila ay sabay-sabay na sumugod sa kanya, ngunit madali niyang binugbog ang mga ito, na sinasabing mas malakas siya nang wala ang kanyang baril. Inilabas niya ang kanyang sandata, at nagpaputok sa direksyon ni Eugene, na nagpapakitang magagamit niya ang mga ito kahit na ang kanyang mahika ay selyado. Pinagaling ni Ryota ang mga nasugatang adventurer, at sinabi niya sa kanila na alam niya ang kanilang nararamdaman, kaya maaari nilang ipagpatuloy ang pag-atake sa kanya kung gusto nila. Pero hindi siya pwedeng magpatalo, dahil may naghihintay sa kanya pag-uwi niya. Nagseselos si Eugene dahil wala siyang espesyal na tao sa kanyang buhay, ngunit sinabi sa kanya ni Ryota na maaaring makahanap siya ng isang tao sa hinaharap. Pabalik sa tent, naghanda si Emily ng maraming pagkain para sa kanila, at sinabi ni Celeste kay Ryota na maganda ang kanyang ginawa. Ngunit inihayag niya na ang Selene ay hindi pa rin pag-aari ng Sikro, kaya malayong matapos ang pagtatalo. Kinabukasan, ginamit ni Celeste ang kanyang Inferno spell para magsunog ng ilang basura, ngunit bigla siyang nahimatay. Nahuli siya ni Ryota, gamit ang isang nakapagpapagaling na bala upang tulungan siyang makabawi, at tinanong niya siya kung bakit siya gumamit ng napakalakas na spell para magsunog ng maliit na tambak ng basura, at ibinunyag ni Celeste na magagamit lang niya ang level 3 Inferno spell. Mas maraming basura ang inihahatid sa kanila, at malapit nang magsunog si Celeste, ngunit inunahan siya ni Ryota, na sinasabi sa kanya na nandyan siya para tumulong. Ngunit sa kabila ng kanilang pinagsama-samang pagsisikap, isang napakalaking tambak ng basura ang naipon, habang iniisip ni Ryota kung ito ay palaging masama. Ipinaalam sa kanya ni Celeste na kalalabas lang ng Dungeon Master, at walang pinapayagang pumasok sa Selene dahil dito, kaya nagpapahinga na kumakain ang lahat, na nagpapaliwanag kung bakit maraming basura. Pagod na si Celeste, kaya sinabihan siya ni Ryota na magpahinga, at sinabing siya na ang bahala. Dinala siya ni Emily sa kampo, at ginawa ni Ryota ang kanyang makakaya, ngunit kinabukasan, nandoon pa rin ang napakalaking tambak ng basura. Sinabi ni Ryota na pupunta siya sa punong tanggapan upang makita kung ano ang nangyayari, sa pag-iisip na ito ay magpapagaan ng pakiramdam ni Celeste.
Sa Sikro headquarters, nakita niya si Neptune kasama ang kanyang mga kasama, at ipinaalam sa kanya ni Duke na tatalunan ng grupong Neptune ang Dungeon Master. Hinihiling ni Raite si Neptune na gawin ito kaagad, ngunit ipinahayag ni Duke na kailangan nilang mag-assemble ng joint force kasama ang Heathrow upang harapin ang Dungeon Master ayon sa kasunduan. Gayunpaman, ang Heathrow ay hindi nagpapadala ng sinuman, dahil alam na ang mga drop sa dungeon ay maaaring magbago dahil sa Dungeon Master, kaya ito ay talagang nagbibigay sa kanila ng kalamangan, isinasaalang-alang na ang Sikro ay malapit ng manalo. Nagboluntaryo si Raite na harapin ang Dungeon Master, ngunit sinabi ni Duke na hindi niya ito papayagan, dahil may panuntunan na 3 high-rankang adventurer lang ang maaaring pumasok sa dungeon. Humingi si Raite ng tulong kay Neptune, ngunit tumanggi siya, ipinaliwanag na siya ay nasa isang kontrata sa Sikro, kaya hindi siya maaaring kumilos sa kanyang sarili. Sinubukan ni Raite na humingi ng tulong sa ibang mga adventurer, ngunit walang gustong tumulong sa kanya, dahil nandyan lang sila para kumita sa mga drop habang ang kanilang tax ay exempt. Bumalik siya sa Tolda, kung saan nakita niya si Emily na handa na para sa labanan, na sinasabing sasama siya sa pakikipaglaban sa master ng dungeon. Gusto rin sumali ni Celeste, na may handang tumulong sa basura habang wala siya. Tumakbo si Eugene sa kanila, at sinabi sa kanila ni Celeste na pumayag siyang sunugin ang basura. Nagtataka si Raite kung magagawa niya ito ng mag-isa, ngunit inihayag niya na hindi siya nag-iisa, habang nakikita natin ang isang grupo ng mga adventurer na nagtatrabaho sa kanya. Sinabi sa kanila ni Raite ang tungkol sa panuntunan na 3 high-rankang adventurer lang ang maaaring pumasok sa dungeon, kaya ipinakita sa kanya ni Celeste ang kanyang mga estatistika, at nalaman natin na 2 sa kanyang mga estatistika ay nasa rank A, ngunit ang kanyang mga drop rate ay kakilakilabot. Pumasok sila sa Selen, at napansin nilang walang mga halimaw, dahil umaalis ang mga halimaw kapag nasa paligid ang master ng dungeon, na nagpapaliwanag kung bakit naapektuhan ang mga drop sa dungeon. Ang kisame ay nasira, habang ang dungeon master ay lumilitaw sa harap nila, sa anyo ng isang dark horse, na kinikilala ni Celeste bilang isang bicorn. Umindayog si Emily, ngunit naitaboy siya ng barrier ng bicorn, itinulak siya palayo, at sinubukan ni Raite na barilin ito, ngunit pinoprotektahan ito ng barrier. Sinusugod sila ng bicorn, ngunit ginamit ni Celeste ang kanyang inferno spell, na pinipilit ang nilalang na huminto, habang binabaril ito ni Raite, na sinisira ang barrier nito. Nagawa ni Emily na matamaan, ngunit bumalik ang barrier nito, at naisip ni Raite ang paggamit ng parehong hanay ng mga pag-atake. Samantala sa punong tanggapan, nalaman ni Duke na pumasok si Raite sa dungeon. Si Neptune ay hindi nagulat tungkol dito, ngunit iniisip ni Duke na siya ay nasa panganib, dahil ang kapangyarihan ng bicorn ay isang malaking banta. Nagpapatuloy ang kanilang laban sa bicorn, may komento si Raite kung gaano ito katatag, dahil nakatayo pa rin ito pagkatapos ng lahat ng pinsalang na idulot nila. Biglang lumitaw ang isang seagull sa paligid ng bicorn, at naisip ni Raite na kailangan na nilang pigilan ito, kaya si Emily ay sumusugod. Ngunit ang seagull ay naging dahilan upang mawalan siya ng lakas. Umabot ito kina Raite at Celeste, at binabawasan ito ang karamihan sa kanilang mga estatistika ng 2 ranggo. Sa kabila nito, umindayog si Emily sa bicorn, nabasag ang barrier nito, ngunit napalipad siya. Mabilis siyang gumaling, at sinuri nila si Celeste. Napagtanto nila na nahihirapan na siya ngayon, dahil naubos ang kanyang enerhiya pagkatapos na ibaba ang kanyang mga estatistika, kaya sinabi ni Raite na haharapin niya ang bicorn ng mag-isa. Sa tingin niya ay nagiging pabigat siya sa party, ngunit sinabi sa kanya ni Raite na malaki ang naitulong niya sa kanila, kaya dapat magpahinga lang siya sandali. Hindi pa nakarinig si Celeste ng ganitong uri ng mga salita, dahil naaalala niya na lahat ay naging malupit sa kanya, pinipilit siyang tapusin ang kanyang trabaho, kahit na nahihirapan siyang tapusin ito. Ngunit si Raite ay hindi katulad nila, at ang kanyang kabaitan ay nagpapasaya sa kanya. Kaya't habang nakikipagpunyagi si Raite laban sa bicorn, bumangon siya, lumampas sa kanyang limitasyon para gumawa ng isa pang inferno spell, na sumisira sa barrier ng nilalang. Inilapag ni Emily kay Raite ang kanyang martilyo, at sinunggaban niya ang nilalang, binasag ang mga sungay nito at nagawa niyang talunin ito. Sinuri nila si Celeste, sinasabi sa kanya na hindi nila ito magagawa kung wala siya. Masaya siya na natulungan niya sila, at binigay sa kanya ni Raite ang bicorn's drop. Ngunit tumanggi siyang tanggapin ito, sinabi na ito ay masyadong mahalaga. Ngunit pinipilit ni Raite at Emily na ibigay ito sa kanya, kaya tinanggap niya ito, at nalaman natin na pinapayagan siya ng item na gumamit ng level 1 magic ng walang limitasyon.
Sa punong tanggapan, nagulat si Duque nang malaman na natalo nila ang master ng dungeon, at nagmamadali siyang lumabas, na gustong ipaalam sa lahat ang tungkol dito. Ang mga kasama ni Neptune ay lumapit kay Raita, pinupuri siya sa kanyang tagumpay. Tinanong sila ni Raita kung nasaan si Neptune, ngunit tumahimik sila, at nakita natin si Neptune, na nagbabanta sa pinuno ng Heathrow Adventurers, na nagsasabing hindi siya nakasama kay Raita dahil sa kanyang mga aksyon. Pabalik sa kanilang camp, ginagamit ni Celeste ang mga item na natanggap niya, na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng level 1 fire magic para sunugin ang basura. Nalaman natin na ang Selen ay pag-aari na ngayon ng Sikro, at sa wakas ay tapos na ang hindi pagkakaunawaan. Sinabi sa kanya ni Raita na babalik sila sa Sikro bukas, at hiniling niya sa kanya na sumama sa kanila, at sinabing gusto niya itong maging bahagi ng kanyang partido. Masayang tinanggap ito ni Celeste, at tinanggap siya ni Emily bilang bahagi ng kanilang pamilya, na naghihintay sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Samantala, nakikita natin si Eve na kumakain ng carrots, ngunit hindi niya gusto ang lasa ng mga ito, at gusto niyang makabalik kaagad si Raita, para makakain niya muli ang kanyang carrots. Bumalik si Raita at ang kanyang partido sa Sikro, ngunit lahat ay nakatingin kay Celeste, na nabighani sa kanyang kagandahan. Natitisid sila kay Erza, na nagulat nang makita si Celeste, na nagtataka kung sino siya. Ipinaliwanag ni Raita na si Celeste ay ang kanyang bagong miyembro ng partido, at sinabi ni Erza sa kanya na pumunta sa kanyang tindahan kapag may oras siya, dahil gusto niyang humingi ng pabor mula sa kanya tungkol sa Harvest Festival. Ngunit siya ay umalis, at ang tatlo ay naiwang nagtataka kung tungkol saan ang pagdiriwang. Si Celeste at Emily ay kumukuha ng impormasyon tungkol dito, at pagkaraan ng ilang oras, nalaman natin na ang mga kalakal na nakalap sa dungeon ay inilalagay sa display sa panahon ng kaganapan, upang sila ay maging strays sa isang arena, kung saan sila ay lalabanan ng mga adventurer. Nagtataka si Celeste kung ano ang ginagawa nila sa lugar na iyon, kaya ipinakita sa kanya ni Raita ang isang kahon, habang ipinapaliwanag niya na nagtitipon siya ng mga buto sa Nehonium habang sila ay nangangalap ng impormasyon, na nagpapahintulot sa kanya na mapataas ang kanyang bilis. Ibinunyag niya na ang kahon ay naglalaman ng ilan sa mga buto na kanyang nakalap, nang biglang lumitaw ang mga strays. Sinusugod sila ni Raita, at mukhang nag-aalala si Celeste, ngunit tiniyak sa kanya ni Emily na magiging maayos ang lahat. Naghulog ang strays ng bagong uri ng bala, at nagtataka si Raita kung ano ang ginagawa nito. May biglang mga pagsabog sa paligid ng bayan, habang lumilitaw ang isang stray. Sinusugod ito ni Emily, habang ginagamit ni Celeste ang kanyang Inferno spell, na lumilikha ng isang haligi ng apoy, ngunit ang stray ay namamahala upang mabuhay, at inaatake nito si Emily. Itinulak ito ni Raita at itinapon paitaas, pinaputukan ito gamit ang kanyang mga bagong bala, at tinatali nila ang mga galaw ng mga halimaw, habang nahuhulog ang halimaw. Gumagamit si Raita ng isang erasing bullet para tapusin ito, at naghulog ito ng pouch, na automatikong nagtitipon ng mga nahulog na item. Nasira ang hammer ni Emily, at sinubukan niyang ayusin ito, ngunit naputol niya ang hawakan. Kinabukasan, pumunta sila sa nagbebenta ng armas na si Smith, na nag-aalok na gumawa ng bagong martilyo para kay Emily kung tutulungan niya itong i-advertise ang kanyang negosyo. Tinanggap ni Emily ang kanyang alok, kaya nagsimula siyang gumawa ng sandata. Bumalik si Raita sa Nehonium, kung saan nakatagpo niya ang grupo ni Margaret. Sinabi sa kanya ng kanyang kasama na hindi maganda ang takbo ng kanilang negosyo sa airbox, kaya iminumungkahi ni Raita na ibenta ang kanilang mga raindrops sa halip. Sinimulan siyang madaig ng mga halimaw, kaya binaril sila ni Raita at pinasalamatan siya ni Margaret sa pagligtas sa kanya, binigyan siya ng singsing bilang gantimpala. Samantala, sinubukan ni Emily ang hawakan, nang biglang pumasok si Eve, nagtatanong tungkol sa kinaroroonan ni Raita, at sinabi sa kanya ni Emily na siya ay nasa dungeon. Sinubukan ni Eve na hanapin siya, ngunit nakita nating nasa Swallow's Gratitude si Raita, iniisip kung ano ang gusto ni Ursa sa kanya. Gusto niyang mangolekta siya ng mga pambihirang drop, na nag-aalok na bayaran siya para dito, at pumayag siya dito, kaya binigyan niya siya ng listahan ng mga pambihirang drop na gusto niyang kolektahin niya. Nalaman niya na ang pera ay ibinabagsak sa isang dungeon, kaya kumuha siya ng ilan at iniwan ito sa labas, naghihintay na maging stray ito. Ito ay nagiging isang ibon, na nagsimulang lumipad palayo, umiiwas sa kanyang mga bala habang sinusubukan nitong makatakas. Ngunit ginagamit ni Raita ang kanyang mga homang bullet, na nagpapahintulot sa kanya na tapusin ito, at nag-drop ito ng potion na maaaring pansamantalang mapalakas ang rate ng pag-drop ng halaman ng isang tao ng 3 ranggo.
Sa sandaling iyon, si Eve ay kumapit sa kanya, humihingi ng kanyang mga carrot. Tinupad ni Raita ang kanyang hiling, at sinabihan siya nito na kumuha ng mga carrot para sa kanyang mga miyembro ng partido, ngunit sinabi niya sa kanya na umalis siya sa kanyang partido, dahil ang iba pang mga adventurer ay hindi katulad ng kanyang pagkahumaling sa mga carrots. Sa isang flashback, nakita natin ang isang batang Eve kasama ang kanyang partido, kumakain ng karne, at sinabi niya sa kanyang mga kasama na ayaw niya sa mga gulay. Ngunit sinabi nila sa kanya na kailangan niyang kainin ang mga ito upang maging malusog, kaya't siya ay tumakbo palayo, at nagsimulang makipagsapalaran ng mag-isa. Siya ay pumatay ng isang halimaw, ngunit ito ay nag-drop ng isang batang lalaki, at tinanong niya siya kung siya ay isang multo. Isa pang halimaw ang biglang lumitaw, ngunit tinapos ito ni Eve, at hiniling ng batang lalaki na turuan siya kung paano lumaban. Sumang-ayon dito si Eve, kaya sinira niya ang isang halimaw at inutusan siyang maghagis ng bomba, na nagpapahintulot sa kanya na makuha ang kanyang unang pagpatay. Ang halimaw ay naghulog ng isang karot, ngunit sinabi niya sa kanya na itapon ito, dahil hindi niya ito gusto. Gayunpaman, pinilit niya itong kainin, at nagulat siya sa sarap nito, kaya tinapos niya ang buong karot, na sinabihan ng bata na dapat silang bumuo ng isang party. Ang bata ay sumang-ayon dito, ngunit siya ay biglang nawala. Pabalik sa kasalukuyan, ipinahayag ni Eve na ang batang lalaki ay nagpaibig sa kanya sa mga carrots. Sinabi sa kanya ni Raita na kumuha ng sarili niyang carrots, ngunit ibinunyag niya na di ang rate ng drop ng kanyang halaman, kaya ordinaryong carrot lang ang makukuha niya. Binigay niya sa kanya ang potion, at ininom niya ito, pinataas ang rate ng drop ng kanyang halaman sa rank A. Natalo ni Eve ang isang slime, at nakakuha siya ng masarap na carrot, na agad niyang kinakain. Masaya si Eve na nakuha niya ang carrot sa kanyang sarili, kaya nagtanong siya tungkol sa potion. Ngunit sinabi sa kanya ni Raita na ito ay isang espesyal na bagay na siya lamang ang makakakuha. Nakikiusap siya sa kanya na hayaan siyang sumali sa kanyang partido, at nag-aatubili si Raita na tinanggap siya. Bumalik siya sa kanilang tahanan, kung saan ipinakita sa kanya ni Emily ang kanyang bagong hammer, ngunit nakita niya si Eve na nakakapit sa kanya, kaya nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanila ni Raita na sasali siya sa kanilang party, kaya tinanggap siya ni Emily sa pamilya. Kinabukasan, napansin ni Raita na masama ang pakiramdam ni Celeste. Ibinunyag ni Celeste na ito ay dahil sa Magic Storm, na sinasabing nakakasakit ito, ngunit magiging mas mabuti ang pakiramdam niya pagkatapos nito. Nagpasya si Raita na maghanap ng mas malaking bahay, na hindi maaapektuhan ng mga Magic Storm. Tumingin sila sa isa pang bahay, at agad na bumuti ang pakiramdam ni Celeste, habang sinasabi sa kanila ng may-ari na ang bahay ay itinayo upang harangan ang mga epekto ng mga Magic Storm. Nagtanong si Emily tungkol sa halaga ng upa, kaya ipinahayag ng may-ari na ito ay 400,000 pillows kada buwan. Sa tingin ni na Emily at Celeste ay masyadong mahal ito, ngunit nagpasya si Raita na kunin ito, dahil gusto niyang magkaroon ng bahay na makapagpapangiti sa kanyang pamilya. Sinabi ni Raita na malapit na ang Harvest Festival, kaya kailangan nilang tipunin ang mga pambihirang drop sa listahan ni Ursa, at hanapin ang mga bihirang halimaw mula sa Telulo. Sa ikapitong level ng Telulo, nakatagpo ni Raita ang kapitan kasama ang mga rookie adventurer. Ang kapitan ay nagsimulang umiyak, na sinasabi sa kanila na siya ay ipinagmamalaki sila, dahil sila ay naging mas malakas. Natutuwa ang mga rookies na sinundan nila siya, ngunit iniisip ni Raita na na-brainwash sila. Nakatagpo sila ng pink slime, at sinubukan ni Raita na barilin ito, ngunit nakaligtas ito at naging immune sa kanyang mga pag-atake. Sinabihan siya ni Celeste na huminto, na sinasabi sa kanya na hindi niya matatalo ang slime ng mag-isa, dahil nagiging invincible ito kapag malapit na itong mamatay, at hindi na ito nakakatanggap ng pinsala mula sa huling tao na umatake dito. Gumagamit siya ng fire spell para talunin ito, at sinabihan niya si Raita na hayaan silang lumaban, at tumutok lang sa pagtama ng pagtatapos ng atake. May lumalabas na isa pang slime, kaya inatake ito ni Emily, habang tinapos ito ni Raita, na naging sanhi ng pagbagsak nito ng bundok ng mga sibuyas. Napansin ni Raita na madaling makitungo sa slimes kung gagamit sila ng pagtutulungan, at nagsisimula silang mag-usap tungkol sa kung ano ang dapat nilang kainin para sa hapunan. Nang biglang, nataman si Raita, napaatras siya. Napansin niya na ang halimaw ay hindi isang ordinaryong slime, kaya napagpasyahan niya na ito ay isang pambihirang halimaw. Ibinunyag ni Celeste na may kakayahan itong magpakita ng pinsala kapag malapit na itong mamatay, kaya kailangan nilang maingat na labanan ito.
Sinabihan sila ni Eve na hayaan ito sa kanya, dahil nakalaban na niya ang isa noon. Inatake niya ang halimaw, at binaril ito ni Ryota, na nagpapahintulot sa kanila na talunin ito. Ito ay nag-drop ng isang hiyas, at ipinaliwanag ni Celeste na ito ay nagre-reflect ng pinsala kapag ito ay ginamit. Nagpasya siyang ibenta ito kay Ursa, na agad itong nakilala bilang isang pambihirang drop na tinatawag na Slime Fear, at binayaran niya siya ng 3 milyong pilotes para sa item. Pumunta si Ryota sa Nihonium, kung saan natalo niya ang isang red skeleton, na naghulog ng bagong binhi na nagpapalakas ng kanyang enerhiya. Alam niya na ang enerhiya ay ginagamit para sa paghahagis ng mahika, kaya nagsimula siyang magtaka kung paano siya matututo ng mahika. Bumili si Ryota ng item na nagkakahalaga ng 3 milyong pilos, habang isiniwalat ni Celeste na kadalasang natututo ng magic ang mga tao sa pamamagitan ng pag-level up, ngunit alam niyang natigil siya sa level 1. Binibigyang daan siya ng magic fruit na matuto ng random magic spell kapag nakain na ito, kaya sinabihan siya ni Celeste na kainin ito. Ngunit iniwan ito ni Ryota sa lupa, naghihintay na maging isang stray. Sa kalaunan ay nagiging ball ang metal, at nilapitan niya ito, habang dahan-dahan itong kumukuha ng anyo. Nakikibaka si Ryota laban dito, dahil nagtataglay ito ng 80% ng kanyang mga estatistika. Inihagis niya ang nilalang, at pinaputukan niya ito, binubutas ito. Naghulog ito ng magic fruit, habang nagkomento si Celeste na pareho lang ito ng item. Ngunit sinabi sa kanya ni Ryota na iba ito, at sinimulan niya itong kainin. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi ni Ryota kay Emily na maaari na siyang gumamit ng 2 spell. Ipinakita niya ang unang spell na kilala bilang Wind Cutter, at gustong malaman ni Emily ang tungkol sa pangalawa. Sinabi sa kanya ni Ryota na kakaiba ito, na nagsasabing kailangan niyang subukan ito sa isang slime. Sinunog ni Celeste ang baby slimes dahilan para magalit ang mas malaki, at ginamit ni Ryota ang kanyang reservation spell. Sasalakayin na ng slime si Emily, ngunit pinaputukan niya ito ng kanyang nagbubuklad na bala, habang tinatamaan niya ang panghuling atake. Ang slime ay naghulog ng maraming patatas, at ipinahayag ni Ryota na ang spell ay inilalapat ang kanyang mga drop rate sa sinumang makatalo ng halimaw. Sa tingin niya ay wala itong silbi, ngunit hindi sumasang-ayon si Emily, sinabing na kapag level up siya pagkatapos talunin ang halimaw, kaya nagpasya siyang gamitin ito para tulungan silang magkaroon ng EXP points. Bumalik si Ryota sa tindahan ni Ursa, kung saan nakita niya ang isang batang babae na nagngangalang Alice, na nagtatanong sa kapitan kung maaari siyang sumali sa kanyang partido. Sinabi ni Ursa kay Ryota na ang kanyang max level ay 2, kaya ang iba pang adventurer ay ayaw siya sa kanilang party. Papayagan na siya ng kapitan, ngunit pinigilan siya ni Ryota, na nagsasabing gusto niyang sumali si Alice sa kanyang partido, dahil alam niyang hindi siya pakikitunguhan ng kapitan ng mabuti. Sinabi ni Ursa kay Alice na ang party ni Ryota ang pinakamaganda sa bayan, kaya umalis ang kapitan, at tinanggap siya ni Ryota sa kanyang party. Tinitingnan nila ang kanyang mga estatistika, at sinabi ni Ryota na ito ay kakilakilabot, ngunit sinabi niya sa kanya na magsimulang mag-level up pa rin. Pumasok sila sa Nihonium, kung saan sinabi ni Alice sa kanya na ipinanganak siya sa isang dungeon. Itinuro niya sa kanya ang lokasyon ng mga halimaw, at nakita nila ang isang grupo ng mga skeleton sa lugar. Humanga si Ryota na matukoy niya ang lokasyon ng mga halimaw, at ginamit niya ang kanyang nakagapos na bala, na sinasabi sa kanya na tapusin ang mga ito habang pinipigilan sila. Kaya niyang mag-level up, kaya umalis sila sa dungeon para tingnan ang kanyang mga estatistika. Ngunit mukhang masama pa rin ito, at alam ni Ryota na ito ang kanyang max level. Sinabi sa kanya ni Alice na nais ng isang nilalang na nagngangalang Bonesy na bumalik siya sa dungeon. Kaya bumalik sila sa loob, at itinuro niya ang isang skeleton, sinasabing gusto nitong talunin niya ito. Nagawa niyang talunin ito, dahilan upang ito ay lumiit, at sinabi niya kay Ryota na si Bonesy ay lalaban kasama nila. Pumunta sila sa Telulo, kung saan sinabi niya kay Ryota na tinatawag siya ng isang halimaw na nagngangalang Jiggly. Nag-transform si Bonesy sa isang skeleton na kasing laki ng tao, at lumalaban ito kay Jiggly, na namamahala upang masecure ang tagumpay. Matapos itong talunin, si Jiggly ay nag-transform sa isang maliit na slime, at ito rin ay naging kanyang alagang hayop. Bumalik sila sa bahay, kung saan ipinakilala ni Ryota si Alice sa lahat, at lahat sila ay tinatanggap siya sa pamilya. Oras na para sa Harvest Festival, at nakita natin sina Ryota at Emily na tumitingin sa mga stall. Bumili siya ng kampana para sa kanya, at ikinakabit niya ito sa kanyang bagong hammer para madala niya ito kahit saan siya magpunta.
Dinala sila ni Alice sa isang kakaibang stall na nagbibenta ng mga kahon, at sinabi sa kanila ng tindero ang tungkol sa isang halimaw na nagbibigay ng maraming EXP points kapag ito ay natalo. Ibinunyag niya na ang mga kahon ay magbubunga ng halimaw na iyon, para magamit nila ito para tulungan silang mag-level up. Nagpasya si Ryota na subukan ito, at iniwan nila ito sa lupa, kung saan ito ay naging isang mouse. Ginagamit niya ang kanyang binding bullet para higpitan ang mga galaw nito pagkatapos ay i-cast ang reservation spell. Dinurog ito ni Emily hanggang sa mamatay, at nagbagsak ito ng pampalakas na bala. Nagpasya si Ryota na subukan ito, na nagdulot ng isang seagull na lumitaw, ngunit walang nangyari. Kaya nagsimula siyang mag-isip na sira ang bala, ngunit nang nagpaputok siya ng isang regular na bala, ito ay mas malakas kaysa sa normal. Kaya napagpasyahan niya na ang pagpapalakas ng bala ay nagpapataas ng kapangyarihan ng kanyang susunod na pagbaril. Sila ay bumalik sa bayan kung saan ang mga tao ay nasa estado ng takot, dahil ang isang stray ay lumitaw, at ito ay malapit ng sasalakayin ang isang batang babae. Sinusubukan ng partido na alisin ito, ngunit sa bawat pag-atake, lumalaki ang stray. Napagpasyahan ni Ryota na ang halimaw ay sumisipsip ng kanilang mga pag-atake. At sa sandaling iyon, sumama sa kanila si Neptune, alam na kailangan nila ng tulong. Ang kanyang mga kasamahan ay gumawa ng isang spell, na nagbibigay sa kanya ng isang pares ng mga pakpak, na ginagamit niya upang lumipad sa hangin. Ginagapos ni Ryota ang nilalang habang naglulunsad siya ng malakas na energy beam na tinatalo ang halimaw sa isang hit. Nilapitan ng batang babae si Ryota at pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa bayan, na nagsasabing gusto niyang maging isang adventurer kapag siya ay lumaki, at hinihikayat siya ni Ryota na magtrabaho ng husto. Bumalik sina Eve at Celeste mula sa dungeon, at ipinakilala ni Ryota ang kanyang partido kay Neptune. Sinubukan ni Neptune na kumbonsihin siya na sumali sa kanyang grupo sa halip, ngunit tinanggihan ni Ryota ang alok. Habang patuloy silang nag-e-enjoy sa festival, itinuro sila ni Alice sa isang partikular na lokasyon, kung saan nadarama niya ang mga halimaw. Iniisip ni Celeste na dapat ay ito ang arena, kung saan ang fighters ay magkapares para labanan ang strays, at makipagkumpetensya para sa isang premyo. Naisip ni Ryota na dapat silang sumali, at nagpasya siyang piliin si Celeste bilang kanyang kapareha, dahil marami siyang alam tungkol sa mga halimaw. Sa arena, ang mga tao ay nagsasaya para sa kanila habang nakikipaglaban sila sa isang slime. Ginagamit ni Celeste ang kanyang Inferno spell, at tinapos ito ni Ryota. Pinupuri niya siya para sa kanyang pagganap, na sinasabi sa kanya na siya ay isang mahalagang miyembro ng partido, at ito ay nagpapasaya sa kanya. Nang gabing iyon, ipinakita sa kanila ni Celeste ang bihirang bagay na nakuha nila sa arena, na ipinakikita na isang set ng paputok. Sinimulan nila itong paglaruan, habang ang lahat ay nag-e-enjoy sa sandaling ito. Ngunit pagkatapos ubusin ang item, biglang nag-space out si Alice, at nagsimula siyang maglakad palayo, na nagsasabing may tumatawag sa kanya. Pinigilan siya ni Ryota, dahilan para magkaroon siya ng malay, at tinanong niya siya kung saan nanggagaling ang boses. Itinuro ni Alice ang Nehonium, at sinabi niya sa kanya na mag-iimbestiga sila bukas dahil gumabi na. Kinabukasan, nakipagkita si Ryota kay Clint, na nagpaalam sa kanya na ang mga halimaw ay hindi naguhulog ng kahit ano sa mga dungeons. Ibinunyag niya na hindi pa ito nangyari noon, at nagsisimula na siyang mag-alala, dahil hindi niya alam kung gaano ito katagal. Hiniling ni Clint kay Ryota na imbestigahan ito, kaya bumalik siya sa Telulo kasama ang kanyang partido, kung saan nakita nila ang isang pares ng adventurer na nagrereklamo tungkol sa sitwasyon. Inutusan ni Eve si Ryota na pumatay ng slime, dahil gusto niyang kumain ng carrot. Iniisip ni Ryota na hindi ito maghuhulog ng anuman, ngunit binaril niya pa rin ito. At sa kanyang sorpresa, ito ay talagang naghulog ng isang carrot, kaya nagsimula silang magtaka kung bakit walang nahuhulog para sa iba pang mga adventurer. Naalala ni Ryota na isang tao mula sa Nehonium ang tumatawag kay Alice, at ang Nehonium ay isang dungeon kung saan ang mga halimaw ay hindi naguhulog ng anuman para sa iba pang adventurers. Kaya nakaisip siya ng isang teorya, at mabilis siyang tumakbo, patungo sa Nehonium. Sa ika-4 na level, nakatagpo siya ng isang misteryosong babae, sa pag-aakalang siya ang dahilan kung bakit walang ibinabagsak ang mga halimaw. Napagpasyahan niya na siya ang master ng dungeon, kaya binaril niya siya, ngunit ang bala ay dumaan mismo sa kanya, at sinipa niya siya. Napagtanto ni Ryota na hindi uubra sa kanya ang kanyang mga pag-atake, kaya iniisip niya kung paano niya ito matatalo. Sinusubukan niyang gamitin ang kanyang mga espesyal na bala, ngunit dumadaan din ito sa kanya.
Parang walang gumagana, at muli siyang sinisipa. Kahit ang kanyang fusion bullets ay walang epekto, at sa tingin niya ay wala siyang pagkakataong manalo, ngunit bigla niyang napansin na ang isa sa kanyang mga putok ay nagawang tumama sa kanya. Habang hinuhukay ng boss ang bala, napagtanto ni Ryota na epektibo ang kanyang mga homang bullet. Agad niyang kinarga ang kanyang baril ng mga homang bullet, ngunit nang binaril niya ito, dumaan pa rin ang mga ito sa katawan ng boss. Gayunpaman, nang sinubukan niyang umatake, tinamaan siya ng homang bullets. Patuloy na nagpaputok si Ryota, at habang sinusubukang umatake muli ng boss, nawasak ang kanyang kamay ng mga bala. Ipinaliwanag ni Ryota na sa sandaling sinubukan niyang umatake, nagiging pisikal ang kanyang katawan, at ang mga homang bullet ay agad na maglolock sa kanya. Naubusan si Ryota ng mga homang bullet, ngunit nakagawa siya ng sapat na pinsala upang pahinain siya, kaya maaari na niyang sundan ang kanyang mga galaw. Umaatake siya gamit ang isang headbutt, na napaatras silang dalawa. Ngunit siya ay bumangon muli, at tinapos niya siya. Nawalan siya ng malay, at nang magising siya, nakita niyang tumatawag si Emily sa kanya. Inihayag niya na ang mga drop ay bumalik, na nagsasabi sa kanya na nailigtas niya ang lahat. Pero sana hindi niya pilitin ang sarili niya, ayaw niyang makita siyang nasasaktan. Nang malapit na silang bumalik sa bahay, napansin ni Ryota ang isang singsing na nalaglag ng master ng dungeon. Lumabas sila sa dungeon, at gustong sabihin ni Emily sa lahat na si Ryota ang nagligtas sa araw na ito, ngunit mas gusto niyang hindi magkaroon ng ganoong uri ng atensyon. Dumating ang iba sa kanyang partido, na sinasabi sa kanya na siya ay masyadong walang ingat, at pumayag si Ryota na huwag mag-isa sa susunod na pagkakataon. Kinabukasan, bumalik si Ryota sa Nahonium, at sinubukan niyang subukan ang singsing na nakuha niya. Isang grupo ng mga skeleton ang lumapit sa kanya, na madali niyang tinapos, at ang singsing ay tila may kakayahang lumikha ng mga kristal. Tumakbo siya sa grupo ni Margaret, at binanggit nila ang kanyang ideya na magbenta ng mga singsing ay hindi gagana, dahil sila ay bumabagsak lamang mula sa mga dragon, at si Margaret ay hindi sapat na malakas upang talunin sila ng mag-isa. Tinitingnan nila ang mga istatistika ni Margaret, at nakita natin na siya ay level 94, ngunit ang kanyang mga istatistika ay nasa F. Masama ang pakiramdam ni Ryota para sa kanya, kaya binigay niya ang isa sa kanyang mga kristal. Nagbibigay daan ito sa kanya na mag-level up, at nalaman natin na ang kanyang singsing ay may kapangyarihang gawing mga kristal na XP ang mga halimaw na pinapatay niya. Biglang nabigla si Margaret, nang makita niyang nag-rank up na rin ang stats niya. Nagpasya si Ryota na subukang muli, na nagbibigay sa kanya ng isang grupo ng higit pa sa kanyang mga kristal, at nag-level siya hanggang 76, kasama ang lahat ng kanyang mga istatistika na nagre-rank muli. Iniisip ni Ryota na malamang na late bloomer lang si Margaret, at sa wakas ay nagbunga na ang kanyang pagsusumikap. Tuwang-tuwa si Margaret, at gusto niyang bayaran si Ryota, ngunit mabilis lang itong tumakbo. Binibili niya ang lahat ng carrots at bean sprouts mula sa bayan, at plano niyang i-level up ang kanyang party. Ipinaliwanag niya kung paano gumagana ang kanyang singsing sa kanila, ngunit tumanggi si Eve na hayaan siyang sirain ang mga carrot. Nangako si Ryota na kukunan siya ng mas mahusay na carrots, kaya pumayag siyang maghintay ng matyaga. Ang bundok ng carrots at bean sprouts kalaunan ay naging strays, at tinapos ni Ryota ang mga halimaw gamit ang kanyang mga baril, habang ang mga batang babae ay humalili sa pagkuha ng mga kristal. Sa pagtatapos ng araw, sinusuri nila ang kanilang mga istatistika, at nakita nating lahat sila ay nasa max level. Masayang-masaya si Celeste nang makita niyang sa wakas ay mayroon na siyang drop stat na hindi F, at nagpapasalamat siya para kay Ryota para sa lahat. Iniisip ni Emily na medyo malungkot na si Ryota ay hindi makakakuha ng anumang karanasan sa kanyang sarili nang siya ay nagsusumikap, ngunit sinabi ni Ryota na ang mga karanasan na naranasan niya sa mundong ito ay mas mahalaga sa kanya. Sa tingin niya ngayon ay umabot na silang lahat sa max level, oras na para sa kanilang pamilya na lumipat sa susunod na yugto. Kinabukasan, nakita natin ang grupo na naglalakad sa bayan, at nakita natin na nagsimula na silang maging sikat. Pumunta sila para kumuha ng mga lisensya ng dungeon para kina Emily at Celeste, at nakikita natin silang madaling makapasa sa mga pagsubok. Nagtataka si Alice kung ano ang susunod nilang gagawin, at iminungkahi ni Ryota na maghiwalay, upang malaman kung paano nila masusulit ang kanilang mga talento. Nakikita natin ang grupo na nangangaso sa iba't ibang dungeon, at pagkatapos ng isang linggo, nag-uulat sila pabalik upang makita kung magkano ang kinita ng bawat isa sa kanila. Inihayag ni Emily na nakakagawa siya ng 160,000 pillows sa isang araw, habang sina Celeste at Alice ay nakakuha ng humigit kumulang 100,000.
Ibinunyag ni Eve na nakagawa siya ng humigit kumulang 120,000, ngunit binanggit niya na natapos niya ang pagkain ng lahat ng kanyang carrot, at hindi makapaniwala si Ryota na makakain siya ng marami. Ipinahayag ni Ryota na kumikita siya ng humigit kumulang 2 milyon sa isang araw, at iniisip ni Emily kung ano ang plano niyang bilhin gamit ang lahat ng kanilang pera. Natapos ang pagbili ni Ryota ng pinakabagong magic cart para sa lahat, at nakita natin na mayroon itong espesyal na function na maaaring direktang ilipat ang kanilang mga item sa kanilang bahay, kaya hindi sila mauubusan ng espasyo kapag nangangaso. Nakipagkita si Ryota kay Erza, at nabanggit niya na masakit para sa kanya ang patuloy na kailangang gumawa ng maraming biyahe upang dalhin ang lahat ng kanyang mga item, kaya nakipag-deal siya sa kanya upang mahawakan niya ang pamamahala sa lahat ng mga item. Tinatanggap siya ni Emily sa pamilya, at nagpasya silang magkaroon ng welcome party para sa kanya, ngunit nagtataka si Ryota kung bakit dumating din si Neptune. Dumating din si Margaret upang pasalamatan siya muli, at iniimbitahan silang lahat ni Emily, na sinasabing mas marami ay mas masaya. Dumating din ang mga ngalakal ng cart, at dumating si Clint upang pasalamatan siya sa pagtalo sa master ng dungeon. Hindi makapaniwala si Ryota na biglang dumami ang tao, pero iniisip niya lahat ng pinagdaanan niya sa kanila, at kung gaano siya kaswerte na dumating siya sa mundong ito. Ngunit dyan nagtatapos ang video na ito, tandaan na i-like, at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood, at magkita tayo sa susunod.